Kabanata 1251 Rebuke the Everlasting Sect 2. Huminga ng malalim si Lu Yunkong at tumanggaw kay Lu Yanfei bago tumungo sa grandstand ng walang salita. Nagmuni-muni si Lu Yanfei habang lumilipad na parang paru-paro patungo sa kinatatayuan. Sa kanilang dalawa, ang lalaki ay matikas at kahanga-hanga. Ang babae ay mahina, ngunit determinado at maganda. Sa sandaling ito, nang magkasama silang lumipat, mayroon itong tiyak na visual na kapangyarihan. Maging si Mo Bingmei ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maging ito ay paglilinang o mga salita ni Lu Yunkong, maaari siyang ituring na isang elite sa Cloud Sea. Sa tabi niya, nakita ng magagandang mata ni Wang Shanshan si Lu Yunkong. Mabilis na dumating si Lu Yunkong sa kinatatayuan. Matapos huminto sandali, sinabi niya, binabati ni Disciple Lu Yunkong ang Sect Master at ang mga Elder. Habang nagsasalita siya, lumipad ang kanyang tingin at nakita si Mo Bingmei sa tabi ni Wang Shanshan. Saglit siyang nawala ng ulirat, na parabang naglaho ang lahat. Ang naiwan na lang sa likod ay ang malamig ngunit napakagandang babaeng ito. Si Lu Yanfei ay nasa tabi ni Lu Yunkong habang magalang na yumuko siya at mahinang sinabi, binabati ni Disciple Lu Yanfei ang Sect Master at mga Elder. Karamihan sa mga tao sa stand ay hindi tumingin kay Lu Yanfei, ngunit kay Lu Yunkong na may paghanga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Joe ay tumingin kay Lu Yunkong nang may kabaitan sa kanyang mga mata. Lu Yunkong, si Lu Zihao ba ng Origin Sect ang tinutukoy mo? Ang matandang lalaki sa puting boses ay kalmado at nagbigay ng hindi nakikitang presyon. Ang kanyang pinakamataas na Nirvana Shatterer cultivation ay kumalat, ngunit sa hitsura nito, ito ay napakaswol at hindi ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Bahagyang nag-isip si Lu Yunkong at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, hindi alam ng disipulo ang pangalan ng taong ito, ngunit ang hula ko ay siya dapat si Lu Zihao. Ang matandang nakaputi ay mahinahong tumingin kay Lu Yunkong at nagtanong, ano ang antas ng paglilinang ng taong ito? Early stage Nirvana Cleanser. Ngunit, medyo nag-aalinlangan si Lu Yunkong bago sinabi, naramdaman lang ni Disciple na ang kanyang cultivation ay nasa unang bahagi ng Nirvana Cleanser ngunit hindi siya nakakakita, na parang itinatago niya ang kanyang tunay na cultivation level. Pagkatapos niyang magsalita, nagkatinginan ng mga tao ng Everlasting Sect. Medyo nag-isip ang matandang nakaputi at sinabing, paano mo nakilala ang taong ito? Sabihin sa amin ng detalyado. Tumanggaw si Lu Yunkong habang ang kanyang mga mata ay puno ng alaala at sinabi niya, pinatay niya ang maldito kong anak na iyon. Pagsisimula pa lang niyang magsalita, hindi lang ang mga tao sa grandstand ang nagulat, lahat ng nakikinig ay nagulat din saglit. Kontrabida ang maldito kong anak na iyon, kaya ayos lang na namatay siya. Gayunpaman, bilang isang ama, kailangan ko pa ring makita ang taong pumatay sa kanya, kaya nagpunta ako sa Origin Sect. Sa daan, nakilala ko si fellow cultivator Lee, at nagsama kami. Nagsimulang alalahanin ni Lu Yunkong ang lahat ng nangyari nang makilala niya si Wang Lin. Isinama din niya ang tatlong tanong ni Li Qianmei at kung paano ito sinagot ni Wang Lin. Ang sagot kung paanong ang langit ay parang bilog na nagpakilos sa lahat. Ang mga elder ng Everlasting Sect ay nagulat lahat. Ang matandang nakaputi ay maingat na nagmuni-muni bago nagningning ng maliwanag ang kanyang mga mata. Napakagandang ideya tungkol sa pagtingin sa langit bilang isang bilog. Ang hinahanap mo ay nasa mundo pa rin, habang ang hinahanap niya ay lampas na sa langit at lupa. Ang pangunawa ng lalaking ito sa Dao ay higit pa sa iyo. Gumalaw ang magagandang mata ni Wang Shanshan habang nakikinig kay Lu Yunkong at mahinang sinabi, hindi ko akalain na ang ating Cloud Sea ay may ganoong talento, ngunit hindi ko pa siya narinig noon. Pagkatapos kong talakayin ang Dao kay Brother Lo, lumalim ng gusto ang aking pangunawa, at lubos akong humahanga sa kanya. Pumunta ako dito sa pag-asang makilala siya muli, ngunit sa kasamaang palad, bumantong hininga si Lu Yunkong. Nang marinig ito ng lahat, naunawaan nila kung bakit dumating si Li Qianmei at tumulong sa Origin Sect. Hindi ko inaasahan na ang taong yun ay lilito sa loob ng Origin Sect. Nalungkot si Feng Hai habang nakatingin sa tahimik na si Lu Yanfei. Lu Yanfei, ninuno ba talaga ng Origin Sect mo ang taong ito? Ang nagtanong ay ang matanda na nakasuot ng puting damit na siyang Sect Master ng Everlasting Sect. Ito ang unang pagkakataong tinanong si Lu Yanfei, ngunit hindi siya nagdalawang isip at mahinang sinabi, oo, nilibot ni Uncle Teacher ang mundo at bumalik upang iligtas ang Origin Sect. Siya ay tumira. Ngunit pagkatapos makilala ang fellow cultivator na si Lu, muli siyang umalis. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Ang ganitong cultivator ay dapat gumala sa mundo upang maunawaan ang Dao. Ang kanyang personalidad ay dapat magdulot sa kanya ng pagnanais na umiwas sa mga karaniwang bagay, at sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay magkakaroon siya ng gayong pangunawa sa Dao. Ang taong nagsalita ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Joe. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Pupunta ba dito ang tito guru mo? Tanong ng matandang nakaputi. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Lu Yunkong, lalo siyang naging interesado.
Kahit na ang taong ito ay kabilang sa Origin Sect, ang Origin Sect ay isang sangay ng Everlasting Sect. Sa huli, ang taong ito ay disipulo pa rin ng Everlasting Sect. Nang umalis si Uncle Teacher, sinabi niyang darating siya. Bagamat mahina ang boses ni Lu Yanfei, ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Good, tapos hintayin natin siya. Gustong makita ng matandang ito kung anong klaseng tao itong si Lu Zihao. Bumalik ka at ang kompetisyon sa pagitan ng iyong Origin Sect at Purple Dao Sect ay ititigil. Elder Feng, sabihin sa Rank 6 Sects na magsimula na. Ngumiti ang matandang nakaputi. Tuwang-tuwa siya. Opisyal na nagsimula ang kompetisyon ng Rango 6 na sekta, at umalangaw ang mga dumadagandong na dagandong. Gayunpaman, hindi sila makaakit ng masyadong maraming atensyon, dahil ang atensyon ng lahat ay nasa grandstands pa rin ng Everlasting Sect. Kasamang maglilinang mo, narinig mo rin ang lahat ng ito. Paano itong si Lu Zihao kumpara sa taong sinabi mo? Tumingin ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nagngangalang Joe at ngumiti. Habang si Mo Bingmei ay nakikinig sa mga salita ni Lu Yunkong, siya ay tahimik na nagmumuni-muni. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Tila. Parang pamilyar na pamilyar ang binanggit ni Lu Zihao Lu Yunkong. Sa sandaling ito, hindi siya tumugon sa mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, ngunit tumingin kay Lu Yunkong at walang pakialam na sinabi, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hitsura nitong Lu Zihao? Tumingin si Lu Yunkong kay Mo Bingmei, ang kanyang puso ay tumitibok. Sa sandaling marinig niya ang kanyang mga salita, hindi siya nahihiyang nagpahayag ng paghanga sa kanyang mga mata at tumango. Ang taong ito ay may puting buhok at mahilig magsuot ng puti. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nagpahayag si Lu Yunkong ng isang ngiti habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at bumukas ang isang bitik sa kanyang storage space. Isang jade ang lumipad sa kanyang kamay at mabilis niyang itinatak ang imahe ni Wang Lin. Pagkatapos ay nag-inject siya ng origin energy dito at sumabog ang jade. Habang nagkalat ang mga piraso, may lumitaw na figure mula sa loob. Ang figurang ito ay nakasuot ng puti at may buhok na puti na parang nyebe. Ang kanyang walang malasakit na ekspresyon ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng kalungkutan, ngunit mayroong isang hindi masabi na ugali na nakapaligid sa kanya. Sa sandaling lumitaw ang imaheng ito, tinitigan ng mga elder ng Everlasting Sect ang imahe. Dalawa sa kanila ang tumayo, tumingin sa imahe, at bumulalas, siya nga. Nanginginig ang katawan ni Mo Bingmei habang nakatingin sa figure, at agad siyang natuwa. Ngunit mabilis niya itong pinigilan, pagkatapos ay napalitan ito ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Katulad ng kung paano nakilala ng isang malungkot na tao ang isang mahal sa buhay sa ibang bansa. Kinagat niya ang ibabang labi at natigilan. Napuno din ng kalituhan si Lu Yanfei habang tinitingnan ang figure. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Nagulat si Lu Yunkong. Bago pa siya makapagsalita, isang sinag ng liwanag ang biglang lumipad mula sa hilagang plataporma. Ang sinag ng liwanag na ito ay nagdulot ng isang dumadagandong na dagandong at dinala nito ang 100 taon ng layunin ng pagpatay. Nakakadurog ang lupa habang tumatawid ito sa kalangitan, at si Li Qianmei ay nagpakita sa harap ng grandstand kung saan nakaupo ang mga elder ng Everlasting Sect. Nakalok ang kanyang tingin sa dalawang elder ng Everlasting Sect na tumayo. Nakita niyo na ba siya? Kalmado ang boses ni Li Qianmei, ngunit may kaunting panginginig sa kanyang boses na hindi niya napansin. Sa pagtingin sa figurang nasa harapan niya, may pagkahumaling sa kanyang puso. Para sa obsesyon na ito, hindi siya nagdalawang isip na ipagsapalaran ang parusa ng Demon Sect na pumunta dito sa Everlasting Sect para lang makita muli ang figure na iyon. Ang 100 taon ay hindi mahaba, ngunit hindi rin maikli. Kahit si Li Qianmei ay hindi alam kung ano ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon. Sa loob lamang ng 100 taon ng pakikipaglaban, sa tuwing aalis siya sa larangan ng digmaan na pagod at nasugatan, lilito ang kanyang figure. Dahil sa hitsura ni Li Qianmei, napatayo si Wang Shanshan. Magsasalita na sana siya nang mapansin niyang hindi tama ang kalagayan ni Li Qianmei, at may pumasok sa isip niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mo Bingmei si Li Qianmei. Ang kagandahan at kalmado ni Li Qianmei ay naging sanhi ng isang bakas ng kapitan na lumitaw sa kanyang puso. Kinagat niya ang ibabang labi at nanatiling tahimik. Kumunat ang noo ng Sect Master ng Everlasting Sect at tumingin sa dalawang elder na tumayo. Nabigla pa rin ang isa sa mga matatanda. Huminga siya ng malalim at sinabing, hindi ko alam na siya si Lu Zihao. Bagaman, ang sinabi ni Lu Yunkong ay medyo mali pa rin. Paano magiging Nirvana Cleanser Cultivator ang taong ito? Dinala ko ang aking mga disipulo sa Chaos Beast Fog Realm para magsanay at nakita ko ang taong ito na madaling pumatay ng rank 11 Fire Centipedes at seryoso ring nasugatan ang isang rank 12 Beast. Kung hindi dahil sa nasugatan siya, natatakot ako na kahit ako ay hindi magiging katapat niya. Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang lahat ng matatanda ng Everlasting Sect. Kung may nagsabi nito, maaaring hindi sila maniwala, ngunit si Elder Wu Tian,
na laging kalmado at matatag, ay may higit na kredibilidad. Kaya nakita ni Elder Wu ang taong ito. Hindi nakita ng matandang ito ang kanyang mukha, ngunit nakita ko ang kanyang anyo. Kanina, nakatanggap ang matandang ito ng mga ulat mula sa rank 6 at rank 7 region. May naniningil mula sa rank 5 na rehiyon sa pamamagitan ng rank 6 na rehiyon. Nakakabigla ang kanyang bilis at nasa antas ng pinakamataas na Nirvana Shatterer o unang Heaven's Blight Cultivator. Dumaan siya sa hindi mabilang na mga kontinente, ngunit walang nang ahas na pigilan siya. Siya ay naniningil sa pamamagitan ng rank 6 na rehiyon at sinira ang formation sa rank 7 na rehiyon. Ang isa sa mga sekta ng sangay ay may 3 Nirvana Shatterer Cultivator na sinubukan siyang pigilan. Ginamit ng taong ito ang War Spirit Print. Sinira ng War Spirit Print ang ilang ligaw na kontinente, at marami ang napilitang ilipat ang kanilang mga kontinente para makapasa siya. Siya ay naniningil hanggang sa rank 8 na rehiyon. Pagkatapos niyang magsalita ay mas nabigla ang lahat. Kabanata 1252 Rebukong the Everlasting Sect 3. Nang marinig ang lahat ng ito, nagliwanag ang mga mata ni Mubing Mei at hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit sa kanyang puso. Kahit saan man siya magpunta, palagi siyang gumagawa ng mga nakakagulat na bagay. Maingat din itong pinakinggan ni Li Qianmei. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, ngunit nagniningning ang mga mata. Ngumiti siya at tumingin sa langit. Sobrang saya ang naramdaman niya. Nawala ang isip ni Lu Yanfei, at pagkaraan ng mahabang panahon, pinigilan ng kagalakan sa kanyang puso ang pagkabigla. Naunawaan niya na hindi nakakalimutan ni Wang Lin ang kanyang pangako 100 taon na ang nakakaraan. Sinisingil niya ang kanyang paraan sa rank 6, 7, at 8 na mga rehiyon upang pumunta dito. Maging si Wang Shanshan ay nagpahayag ng kakaibang tingin habang ang iba't ibang eksenang naisip niya ay lumitaw sa kanyang isipan. Isang taong nakaputi na nagmamadali sa kalawakan. Naguguluhan lang siya kung bakit niya malalaman ang War Spirit Print. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Lu Yunkong. Hindi niya akalain na si kapatid na Lu ay maghahatid ng ganito kalaking alon bago pa man siya dumating. Wala itong kinalaman sa kanya, dahil ito sa sinabi ng dalawang elder ng Everlasting Sect. Natahimik ang buong grandstand, at ang matandang nakaputi ay nagpakawala ng malalim na hininga. Kailangan niyang maniwala. Sa sandaling ito, hindi na niya tinitingnan ang misteryosong taong ito na parang junior, kundi isang taong kapareho ng henerasyon. Lu Yanfei, hindi mo na kailangang bumalik. Maghintay dito. Ipinapalagay ko na sa oras na matapos ang rank 6 na sect competition, nandito na ang tito guru mo. Ang sect master ng Everlasting Sect ay nagpakawala ng tuyong ubo. Tumingin siya kay Lu Yanfei na may paghanga sa isang junior. Hindi umalis si Li Qianmei, ngunit umupo dahil sa imbitasyon ni Wang Shanshan. Sa sandaling umupo siya, ang parang kidlat na tingin ni Mubing Mei ay tumawid. Nagkita sandali ang dalawang babae kasama si Wang Shanshan sa pagitan. Nasa gitna si Wang Shanshan at nagpakilala sa kanila nang bigla siyang nanginig. Bahagya siyang napaatras kaya wala nang sagabal sa pagitan ng kanilang mga titig. Tumingin si Mubing Mei kay Li Qianmei ng mahabang panahon bago niya binawi ang kanyang tingin at sinabi sa isang malambot ngunit malamig na boses, si Lady Li ay talagang isang henyo. Ang iyong paglilinang ay pambihira. Medyo nalilito si Li Qianmei kung bakit nakatingin sa kanya ang kakaiba at magandang babaeng ito. Nang tumingin siya sa kanya, mahinang sinabi ni Li Qianmei, sa kagandahan, hindi ko talaga kayang pantayan ng fellow cultivator mo. Ang mga tao ng Everlasting Sect ay naging mas excited para sa kompetisyon. Gayunpaman, ang hinihintay nila ay ang taong pinag-usapan ng dalawang matanda. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang rank 6 na sekta ay hindi nakawili-wili, ngunit isang tao ang tumayo tulad ni Lu Yunkong noong nakaraan. Ang taong ito ay si Yuan Fei, ang pinunong disipulo ng Giant Spirit Sect. Siya ay palaging nasa closed-door cultivation at umalis sa sekta maraming taon na ang nakalilipas, bumalik lamang 200 taon na ang nakalilipas. Dalawang kompetisyon ang naiwan niya bilang resulta. Siya ay nasa katanghaliang gulang at nasa maagang yugto ng Nirvana Shatterer. Siya ay lubhang mabisyo. Ang mga taong nakipag-away sa kanya ay madalas na malubhang nasaktan. Ang taong ito ay number 1 sa mga juniors ng kanyang rank 6 na sect. Kung hindi dahil sa katotohanan siya ay laging wala, ang Celestial Music Sect ay hindi makakamit ang nangungunang pwesto nito at hindi magiging sikat si Lu Yingjia. Kinakatawan niya ang mga juniors ng kanyang sekta. Maging si Lu Yingjia ay pagod at tahimik ng inisyon, ngunit hindi siya nagpakita. Dahil dito ang katanyagan ni Yuan Fei ay pumailan lang. Sa sandaling ito, tumayo siya sa entablado at tumingin sa grandstand. Bumaba ang kanyang tingin kay Mubing Mei at sa kumpanya. Hindi niya itinago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagtataka ako kung paano ko ikinukumpara ang cultivator na binanggit ni fellow cultivator Li. Umaalingaw ang boses niya na parang kulog. Kalmado ang ekspresyon ni Li Qianmei habang nakatingin kay Yuan Fei sa arena at isang salita lang ang sinabi. Mababa.
Tahimik na nag-isip si Yuan Fei bago ngumiti na parang walang pakialam. Dama po ang kanyang tingin kay Lu Yunkong at malamig niyang sinabi, Lu Yunkong, wala ako dito para sa huling kompetisyon. Gusto mo pa ba akong haminin? Nagpakita ng malamig na tingin ang mga mata ni Lu Yunkong, at pagkaraan ng mahabang panahon ay sinabi niya, kung hindi darating si Brother Lu ng Origin Sect, lalabanan kita. Unti-unting lumipas ang oras. Ang kompetisyon ng Rank 6 sects ay malapit ng matapos, ngunit ang luzihaw na hinihintay ng lahat ay hindi pa rin dumarating. Magsisimula na ang kompetisyon ng Rank 7 sects. Dati, ang Rank 4, 5, at 6 competitions ay preview lang, habang ang Rank 7 sects naman ang main event. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi pa tapos ang kompetisyon ng Rank 5 sects. Kung magpapatuloy ng ganito, medyo hindi nararapat. Marami pa ring taong nanonood, kasama na ang maraming tao mula sa labas ng sekta, kaya lalong hindi nararapat na kalagkarin palabas ang usapin ng Rank 5 sects. Nag-alinlangan si Feng Hai at tumingin sa Sect Master. Medyo nag-isip ang matanda at saka tumingin kina Lu Yanfei at Lu Yunkong. Bilang pinuno ng sekta, kailangan niyang isaalang-alang ang lahat ng panig. Ang kompetisyon ay isang mahusay na kaganapan, at ito ay magiging hindi naaangkop para sa Rango 5 Sects kompetisyon upang patuloy na pagkaladkad sa. Naghintay kami. Kung late na dumating si Lu Zihao, wala siyang masasabi. Lumiwanag ang mga mata ng matanda at sinabi niya, Lu Yunkong, Lu Yanfei, kayong dalawa, pumasok sa arena at tapusin ang Rank 5 Sects competition. Sa sandaling magsalita siya, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng nakapaligid na cultivator. Sandaling nag-isip si Lu Yunkong bago tumingin sa matanda. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay kay Lu Yanfei at lumipad patungo sa arena. Kinagat ni Lu Yanfei ang kanyang ibabang labi. Alam niya na malamang nasa daan na si Wang Lin, ngunit sa ngayon kailangan niyang lumaban. Nagpakawala ng buntong hininga, lumipad si Lu Yanfei na parang butterfly patungo sa arena. Dama pa siya sa arena, at mas naging determinado ang kanyang tingin. Kahit hindi siya dumating, kailangan kong ipagpatuloy ang laban na ito. Pribadong usapin ito ng Everlasting Sect, kaya walang dahilan si Li Qianmei para makialam. Tahimik niyang pinagmamasdan ang figure ni Lu Yanfei. Gayunpaman, kung ang Origin Sect ay bubuwagan, nagpasya siyang ibalik ang lahat sa Origin Sect sa Heaven Breaking Sect. Sa sandaling dumating sina Lu Yunkong at Lu Yanfei sa arena, tumahimik ang lahat at tumingin sa paligid. Dahil sa isang tao mula sa Origin Sect, nakuha nila ang atensyon ng lahat. Sa unang pagkakataon, ang isang maliit na sekta ay naalala ng hindi mabilang na mga cultivator dito. Ang lahat ng ito ay dahil sa taong hindi pa dumarating. Hindi lahat ng tingin ay naglalaman ng mabuting layunin. Tulad ni Lu Yingjie mula sa Celestial Music Sect. Tinitigan niya sina Lu Yunkong at Lu Yanfei na may makamandag na tingin. Yung katawa-tawang tao, hindi ba kayo siguradong makakarating siya? Gusto kong makita kung ang taong yun ay talagang kasing kahanga-hanga gaya ng sinasabi ninyong lahat. Naikuyong ni Lu Yingjie ang kanyang kamao. Kahit na malayo, sa lugar kung saan naruroon ang Mountain Sikang Sect, natatakpan ito ng madilim na kapaligiran. Nawala ng katawan si Jiaolong at nagkaroon lamang ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Lumutang siya sa tabi ng Sect Master at Head Elder, ngunit ang kanyang makamandag na tingin ay mas malakas kaysa kay Lu Yingjie. Makapanatag si Brother Zhao. Hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Kung hindi siya dumating, swerte siya, ngunit kung dumating siya, papatayin ko siya sa lugar. Kahit nasubukan ni Li Qianmei na pigilan ako, siya lang ang sarili niya. Hindi siya kumakatawan sa Heaven Breaking Sect. Hindi namin siya sasaktan, ngunit ang misteryosong taong iyon na nagngangalang Lu ay dapat mamatay. Masyadong malayo ang nangyari sa grandstand, kaya walang nakakaalam maliban sa mga tao ng Everlasting Sect. Nakakita lang sila ng malabong imahe ngunit hindi sila nakakuha ng malinaw na hitsura. Naroon din si Yuan Fei mula sa rank 6 na sect. Tinitigan niya ang dalawang tao sa arena at ngumisi. Umaasa siyang darating ang misteryosong tao. Gusto niyang makita mismo kung ano ang espesyal sa taong iyon. Tahimik na nakatayo doon si Lu Yanfei habang ang isang malungkot na pakiramdam ay lumitaw sa kanyang puso. Wala siyang pakialam sa hindi mabilang na mga titig sa kanya, ngunit hindi pa rin nagpapakita ang taong hinintay niya ng 100 taon. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa langit. May mga luhas sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito bumagsak. Lumingon siya kay Lu Yunkong at mahinang sinabi, "Ka-cultivator Lu, pakipayuhan ako." Inalis din ni Lu Yunkong ang kanyang tingin sa langit na parang naghihintay. Tumingin siya kay Lu Yanfei at sinabing, "Hindi ako magpipigil sa labanang ito. Dapat kang mag-ingat." Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ni Lu Yanfei ngunit nagbigay ng determinadong tingin na nagpaganda sa kanya. Marahan siyang tumango at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at ang kanyang pinagmulang enerhiya ay nagsimulang gumalaw. Ang pinagmulang enerhiya na ito ay bumuo ng isang vortex sa hangin at nagdulot ng isang dumadagandong na dagandong.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang puyaw ng tubig na ito ay naging baliw, na parang may kakaibang puwersa na lumitaw mula sa kawalan at pinukaw ang puyaw ng tubig. Sa sandaling ito, nagbago ang kulay ng langit. Para sa ilang kadahilanan, ang puyaw ng tubig ay patuloy na lumalaki. Ito ay lumabas mula sa kontrol ni Lu Yanfei at lumipad sa kalangitan. Si Lu Yanfei ay ganap na nagulat, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at tumangala. Hindi lamang siya, sa sandaling ito, naramdaman din ni Lu Yunkong ang kanyang katawan na nanginginig at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nanginginig. Parang may hindi maipaliwanag na pressure na nagmumula sa malayo. Ang pressure na ito ay nakakasira ng lupa, at nang natakpan nito ang lugar, naging imposible para sa kanya na lumaban. Pamilyar sa kanya ang aura na ito, napaka-pamilyar. Bigla niyang inangat ang ulo niya at tumingala sa langit. Sa sandaling ito, bukod sa 2 taong iyon, naramdaman ng halos 100,000 cultivator ang pressure na ito. Walang katapusang dumagundong ang kulog sa langit. Ang nakakabasag ng lupa na tunog na ito ay nagdulot ng isang echo na pumalit sa lahat. Tinakpan ng mga pilak na ahas ang langit. Sadyang napakarami sa kanila. Para bang lahat ng kulog ay nagtipon sa lugar na ito at pinalitan ng langit. Dumagundong ang kulog habang umiihip ang hangin at nagiba ang kulay ng langit. Ang kulog ay bumuo ng lambat sa langit at pagkatapos ay bumaba. Isang puting figure ang dahan-daw ang lumitaw sa walang katapusang, dumadagandong na kulog. Ang kanyang puting buhok ay damaloy sa dumadagandong na kulog at ginawa ang buong mundo sa isang kulog na impyerno. Ang kulog ay biglang nagpakawala ng dagandong na tila nanggaling sa sinaunang panahon. Ang dagandong na ito ay maaaring mabigla sa isipan ng mga cultivator at magpapasindik sa kanila. Ang kulog at mga ulap ay umalingaw upang salubungin ng isang tao lamang. Dumating siya. Kabanata 1253 Rebuke ng the Everlasting Sect 4. Dumating siya. Tumitig si Lu Yunkong sa langit, sa walang katapusang kulog, at sa puting figure sa likod ng walang katapusang kulog. Nanginginig ang kanyang isip. Biglang tumayo si Li Qianmei at tumitig sa langit. Agad niyang nakita ang figure sa likod ng kulog at tinitigan ang figure na humiwalay sa kanya 100 taon na ang nakalilipas. Ngayon siya ay tumingin sa parehong figure 100 taon mamaya naglalakad sa kulog. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at naging mas kalmado, na parabang dapat ay ganito palagi. Lumakad siya sa makalangit na kulog sa puso niya. Komplikado ang ekspresyon ni Mu Bingmei, na may bakas ng hindi maipaliwanag na mood habang tahimik niyang tinitingnan ng pamilyar na figure sa kulog. Maraming alaala ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi maipaliwanag na pait, hindi maipaliwanag na kalungkutan, ngunit may bahid din ng init. Saglit na ibinaba niya ang kanyang ulo. Lalong lumakas ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Lu Yanfei at 2 agos ng luha ang tumulo habang ang figure ay pumikit. Lahat ng kanyang hinaing ay lumabas habang ang kanyang mga luha. Tinuwid ni Wang Lin ang Cloud Sea at dumating na may suot na kulog. Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga taong pamilyar kay Wang Lin ang ganito. Nagulat ang lahat ng nakapaligid na cultivator, kabilang ang mga tao ng Everlasting Sect. Biglang tumayo si Feng Hai at nanliit ang kanyang mga pupil habang nakatitig sa puting figure sa hangin. Malinaw niyang naramdaman na ang pinagmula ng enerhiya sa hangin ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng ordinaryong Nirvana Shatterer Cultivator. Ang ganitong uri ng pinagmulang enerhiya ay maaari lamang makuha pagkatapos ang isang tao ay magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kanilang sariling batas, isang bagay na maaari lamang magkaroon ng pinakamataas na Nirvana Shatterer Cultivator. Hindi lang siya, huminga din ng malalim ang matandang may pulang buhok at nanginginig ang isip. Ang kanyang batas at nasasakupan ay may kaugnayan din sa kulog. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman niya ang kanyang sarili na nawawalan ng kontrol sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa na kalahating naging kulog ay nadama ang pangangailangang samamba. Para siyang hindi tumitingin sa isang cultivator, ngunit sa makalangit na kulog na umiral mula pa noong simula ng panahon. Tinitigan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na nagngangalang Zhou si Wang Lin sa loob ng kulog, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Nanginginig ang isip niya at kinikilabutan. Ang ikinatakot niya ay hindi niya napansin ang pagdating ni Wang Lin. Hanggang sa umalingaw ang kulog sa kalangitan ay napansin niyang dumating ang taong ito. Ang ganitong uri ng spell na maaaring magtago ng aura shock sa nasa katanghali ang gulang na lalaki na nagngangalang Zhou. Hindi niya iniisip ang tungkol sa mga spellang, ngunit ang katotohanan na ang antas ng cultivation ng taong ito ay higit pa sa kanya. Ang matandang lalaki na nagdala sa kanyang mga disipulo sa Chaos Beast Fog Realm ay ang pinakakalma ngayon dahil siya lang ang taong nakakita kay Wang Lin noon. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Noong nakilala ko si Brother Lu noon, hindi ko akalain na nasa iisang sekta tayo. Ang pangalan ko ay Mu Jiangping. Pagbati, kapwa cultivator. Ang matandang lalaki na nakakita sa figure ni Wang Lin ay may seryosong ekspresyon. Dati, hindi siya naniniwala sa narinig, pero ngayon ay kumbinsido na siya.
May kapangyarihan ng taong ito na walisin ang rank 6 at 7 na mga rehiyon. Nagliwanag ang mga mata ng Sect Master ng Everlasting Sect. Siya ang taong may pinakamataas na antas ng paglilinang dito. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas sa Everlasting Sect, siya ay nasa unang Heaven's Blight. Ito ay dahil naabot na niya ang pambihirang estado na ito ay nakakakita siya ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Tinitigan niya ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at kahit nawala doon, malinaw niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng batas doon. Ang ikinatakot niya ay ang batas na ito ay tila hindi sa langit. Tila umiral ito sa labas ng kontrol ng langit, isang bagong batas. Sa ilalim ng batas na ito, maging siya ay nakaramdam ng pagkamangha, lalo na nang maramdaman niya ang dumi ng taong nasa harapan niya. Ang dumi na ito ay tila napaka-ethereal, at nahirapan siyang makita kung ano ito sa maikling panahon. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Hindi siya kumpiyansa na manalo sa isang life and death battle laban sa ganitong uri ng cultivator. Talagang nasugatan ng taong ito, ngunit ang kanyang mga pinsala ay hindi masyadong malubha. Tila mayroon siyang sariling mga alalahanin sa pagdating ng huli. Tulala na tinitigan ni Lu Yingjia ang puting figure sa loob ng kulog. Isang nakakatakot na pakiramdam ang biglang lumitaw sa loob niya at tuluyan siyang nilubog. Nanginginig ang kanyang katawan. Ito ay dahil sa takot at takot, lalo na nang naisip niya kung paano niya nasaktan ang Origin Sect, tinukso si Lu Yanfei, at sinabing lalabanan niya ang taong ito. Namamanhid ang kanyang anit at nanlabo ang kanyang paningin. Maging ang mga kapwa niya miyembro ng Celestial Music Sect ay takot na takot. Siya sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakalakas. Nang sabihin ni Lu Yunkong na kaya niya akong patayin na parang langgam, nagsasabi siya ng totoo. Si Lu Yingjia ay isang gulo. Mapatla ang mukha at ang gulo ng isip. Hindi lang siya, tumahimik din ang Mountain Sikang Sect. Tinitigan ni Zhao Long ang figure sa kalangitan, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Lumiit ang kanyang mga pupil, at sa sandaling ito, blanko ang kanyang isip. Ang Sect Master at Head Elder ng Mountain Sikang Sect ay ganap na mapatla. Sa sandaling makita nila si Wang Lin, agad nilang nakilala siya bilang ang taong nagpilit sa kanila na ilipat ang kanilang kontinente at magalang na pinaalis siya. Siya iyon. Nagkatinginan silang dalawa at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Ang nakapalibot na halos 100,000 cultivator ay pawang mga tao mula sa rank 6 at 7 na rehiyon. Narinig na nilang lahat ang kaunti tungkol sa nakapangangilabot na eksena na naganap sa rank 6 at 7 na rehiyon. Kahit na hindi nila ito nakita sa kanilang sarili, alam na alam nila ito mula sa mga tao sa kanilang paligid. Mayroon ding ilang matandang halimaw na personal na nakakita sa figure ni Wang Lin. Ngayong mas malapitan na nilang tingnan, kumalat ang kaguluhan sa lahat ng dako. Siya yun. Siya ay naniningil sa pamamagitan ng rank 6 na rehiyon. Walang nang ahas na tangkaing pigilan siya. Narinig ko mula sa ninuno ng aking sekta na ang taong ito ay gumamit ng isang spell upang basagin ang hadlang sa rank 7 na rehiyon. Kahit si Ancestor ay nabigla dito. Ang matandang ito ay personal na nakita na ang taong ito ay gumagamit ng War Spirit Print, na pinipilit ang maraming sekta na ilipat ang kanilang mga kontinente upang gumawa ng paraan para sa kanya. May chismis na sinubukan siyang pigilan ng 3 Nirvana Shatterer Cultivator, ngunit lahat sila ay napilitang umatras na may malubhang pinsala. Hindi naman 3. Nakita ng aking nakatatandang kapatid na lalaki ang 7 Nirvana Shatterer Cultivator na sabay na umatake. Ngunit ang taong ito ay gumamit ng isang spell para pumatay ng 4 at nasugatan ng 3. Kahit isang ligaw na kontinente ay gumuho sa ilalim ng kanyang spell. Nagsimula ang isang kaguluhan, ngunit isang malakas na dagandong sa kalangitan ang biglang naging dahilan para tumahimik ang lahat. Ang dumadagandong na kulog sa kalangitan ay nagtipon lahat sa loob ng katawan ni Wang Lin hanggang sa wala ni isang bakas nito ang natira. Bumaba mula sa langit ang isang taong nakasuot ng puti na may puting buhok na umaagos sa hangin. Lumapag siya sa tabi ni Lu Yanfei sa arena. Tumingin si Wang Lin sa marupok na si Lu Yanfei na may paghingi ng tawad at mahinang sinabi, "Late na ako." Hindi na napigilan ni Lu Yanfei ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Wang Lin at umiling-iling. She revealed a happy smile and softly said, "Hindi ka late. Hanggat makakarating ka, hindi pa huli. Bumalik ka. Kasama ko dito, walang makakagalaw sa Origin Sect. Sa kompetisyong ito, maging rank 5, 6, o 7 sects man ito, gagawin kong number 1 ang Origin Sect." Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at isang banayad na hangin ang nagpalipad kay Lu Yanfei pabalik sa kinaroroonan ng mga miyembro ng Origin Sect. Tumingin si Wang Lin sa Everlasting Sect at ikinulong ang kanyang mga kamay sa matandang nagsalita. Gayunpaman, nagulat siya nang makita niya sina Li Qianmei at Mu Bingmei. Inalis niya ang kanyang tingin pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla at tumingin kay Lu Yunkong, na may komplikadong ekspresyon at mapait na ngiti. Ang paglilinang ni Brother Lu ay ibang-iba sa 100 taon na ang nakararaan.
Natalo ang Purple Dao sect sa rank 5 sect competition na ito. Pinagsalikop ni Lu Yunkong ang kanyang mga kamay na may mapait na ngiti. Kung ang cultivation ni Wang Lin ay medyo mas malakas kaysa sa kanya, magkakaroon siya ng puso na lumaban. Gayunpaman, ang kanyang isip ay magulo na mula sa pagtayo lamang dito, at ang mas nakakatakot ay ang pakiramdam niya ay ang kanyang pusong daw ay guguho. Para bang ang nasa harap niya ay isang puyo ng tubig na sumisipsip sa lahat ng layunin ng Dao. Kung medyo hindi lang siya nakatutok, pakiramdam niya ay hihigop ang lahat ng Dao niya. Bahagyang ngumiti si Wang Lin, ngunit naging malamig ang kanyang ekspresyon at mahinang sinabi, "Brother Lu, mayroon akong isang bagay na nais kong itanong." Si Lu Yanfei ay nasugatan. Sino ang gumawa nito? Hindi nagtatubili si Lu Yunkong na ituro ang Celestial Music Sect at sinabing, Lu Yingjia ng Celestial Music Sect. Pagkatapos ay itinuro niya ang Mountain Sikang Sect. Ang sektang naghahanap ng bundok Jiaolong. Nagkaroon sila ng maalay na pag-iisip tungkol kay Lady Lu. Tumanggo si Wang Lin at tumingin sa Celestial Music Sect. Nagkaroon ng kislap ng lamig nang humakbang siya sa hangin at umaakyat patungo sa Celestial Music Sect. Sa lugar ng Celestial Music Sect, ang ekspresyon ni Lu Yingjia ay lubos na nagbago at siya ay umatras. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang guro at ng mga elder ng sekta. Hinawakan siya ng kanyang guro at sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumugod sila patungo sa lugar kung saan naroon ang Everlasting Sect. Ang Sect Master ng Celestial Music Sect ay humakbang at hinarang si Wang Lin. Magalang ang ekspresyon ng mukha niya at magpapaliwanag. Gayunpaman, hindi man lang makikinig si Wang Lin. Nang makita ang taong nakaharang sa kanyang denoryanan, ikanaway niya ang kanyang kamay at umihip ang hangin. Ang hangin ay naglalaman ng kulog, at bumangga ito sa Sect Master ng Celestial Music Sect. Nagkaroon ng umaalog-alog na dagindong na gamulat sa mundo ng umubo ng dugo ang Sect Master ng Celestial Music Sect at bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumipad, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Hindi man lang huminto si Wang Lin. Naglakad siya patungo sa matandang hinihila si Lu Yingjia. Hindi siya mabilis, ngunit bawat hakbang ay magpapanginig sa pinagmulang kaluluwa ng mga naglalakad. Natahimik ang lahat ng mga cultivator sa nakapalibot na mga plataporma. Pangunahing sekta, tulong. Ang noo ng guro ni Lu Yingjia ay napuno ng pawis at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot habang sinisigawan niya ang mga tao ng Everlasting Sect. Saglit na nag-alinlangan si Feng Hai at pinagsalikop ang kanyang mga kamay para magsalita. "Ka-cultivator Lu, pakiusap." Gayunpaman, ikanaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at pinutol siya. "Pinahiya niya ang origin sect ko, kaya dapat siyang mamatay. Ang sinumang magtangkang iligtas siya ay magduranas ng parehong kapalaran." Dahan-daang sabi ni Wang Lin at saka itinaas ang kanyang kanang kamay. Pumunta siya sa Everlasting Sect para maging deterrent para sa origin sect at itulak sila. Sa sandaling ito, sa isang daliri, ang mundo ay nanginig at ang Heavenly Fate Finger ay lumitaw. Umalangaw-ngaw ang mga ripple sa kalangitan nang lumitaw ang isang higanting daliri at nagbigay ng napakalaking pressure. Hingal na hingal ang lahat habang tulalang nakatingin sa higanting daliri na sumikop sa mundo. Ang daliri ay umuungol habang ito ay bumababa, agad na dama po kay Lu Yingjia at sa kanyang guro ng may putok. Ang lupa ay nanginig at parang ang cultivation planeta ay yumanig. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nabasag ang katawan ni Lu Yingjia at ng kanyang guro at gumuho ang kanilang pinagmulang kaluluwa. Umihip ang hangin at kumalat ang amoy ng dugo. Patayin si Lu Yingjia na kasing dali ng pagdurog ng langgam. Ang mga salitang sinabi ni Lu Yunkong ilang araw ang nakalipas ay parang hangin ng malamig na taglamig. Lumingon si Wang Lin at tumingin sa kinaroroonan ng Mountain Sikang Sect. Gumawa siya ng isang hakbang patungo sa kanila. Kabanata 1254 Rebukong the Everlasting Sect 5. Ang Heavenly Finger ay hindi gumamit ng Celestial Spiritual Energy dahil ang spell na ito ay hindi isang Celestial Spell. Ito ay isang bagay na magagamit ni Wang Lin kapag sumanib siya sa kaluluwa ng All-Seer sa isang sandali. Ang kinain nito ay ang kaluluwa ng All-Seer at higit pa sa pinagmulang enerhiya ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa katotohanang tumaas ang kanyang cultivation level, hindi niya ito magagamit ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang lakas ng Heavenly Fate Finger na ito ay mas mahina kaysa noong ginamit ito ng All-Seer. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking agwat sa kanilang mga antas ng paglilinang, at ang paraan ng paggamit ng spell ay ibang-iba. Ginamit kaagad ni Wang Lin ang Heavenly Finger dahil gusto niyang mabigla ang lahat. Siya ay nasugatan pa rin, kaya kailangan niyang ipakita na ang kanyang mga spells ay makapangyarihan at hindi mahuhulaan. Noon lamang niya makakamit ang kanyang mga layunin sa Everlasting Sect. Maliban kung ito ang huling paraan, hindi niya basta-basta tatawagan ng mga hayop na lamok. Sila ang kanyang tinatagong alas. Nanginginig pa rin ang lupa at umalingaw-ngaw ang shockwave. Umalingaw-ngaw pa rin ang tunog ng hangin sa pandinig ng lahat. Ang amoy ng dugo ay nagpapaalala pa rin sa halos 100,000 cultivator ng nakagigimbal na eksenang iyon.
Sinira ni Wang Lin ang katawan ng branch sect master ng Everlasting Sect at pinatay ang dakilang elder at head disciple ng branch sect. Nangyari ang lahat ng ito sa Everlasting Sect, at nang sinubukang magsalita ng Elder Fenghai ng Everlasting Sect, walang humpay na sinabi ni Wang Lin ang isang linya. Ang sinumang magtangkang iligtas sila ay magdaranas ng parehong parusa. May mga taong may kapangyarihan at katayuan na gawin ito, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ito. Ang malinis na pag-atake ni Wang Lin ay lubos na nagulat sa lahat ng tao dito. Ibinaba ni Lu Yanfei ang kanyang ulo at mukhang kalmado, ngunit may naramdamang init sa paligid ng kanyang puso. Si Mu Bingmei ay may komplikadong ekspresyon, at ang pait sa kanyang puso ay nadagdagan. Naisip niya ang tungkol sa Alliance Star System, tungkol sa Brilliant Void Realm na nawasak, at tungkol sa lakas ni Tuo Sen. Ang kanyang sitwasyon ay katulad ng kay Lu Yanfei. Gayunpaman, pinatayo siya ni Lu Yanfei sa likuran niya, habang ang kanyang sarili. Sa kanyang kawalan ng kakayahan, tahimik lang siyang maging malakas at matiis ang lahat. Kalmado ang ekspresyon ni Li Qianmei habang tahimik na nakatingin kay Wang Lin. May ngiti sa kanyang mukha tulad ng 100 taon na ang nakakaraan. Nakasimangot si Wang Shanshan habang iniisip ang daliri at tila may iniisip. Ang mga lumang halimaw ng Everlasting Sect ay may mataas na antas ng paglilinang at lahat ay napakatuso. Sa sandaling ito, imposibleng sabihin ang kanilang mood, ngunit ang kanilang mga tingin kay Wang Lin ay tila medyo malamig. Tanging ang Sect Master ng Everlasting Sect ang naiiba dahil siya lang ang taong nakakakita sa cultivation ni Wang Lin. Wala siyang ipinahayag na ekspresyon sa pagpatay ni Wang Lin sa mga tao ng Celestial Music Sect, na parang hindi niya ito nakita. Lumingon si Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang hangarin sa pagpatay ay kumalat. Tumingin siya sa Mountain Sikang Sect sa malayo at dahan-daang naglakad. Tahimik ang paligid. Halos 100,000 mga tingin ang natipon kay Wang Lin. Ang lahat ng mga titig na iyon ay hindi nagparamdam kay Wang Lin. Hindi siya mabilis, ngunit ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagiging sanhi ng pagtibok ng puso ng mga tao ng Mountain Sikang Sect. Pakiramdam nila ay kaharap nila ang isang mabangis na hayop mula pa noong unang panahon na bamuka ang bibig nito at lalamunin sila. Ang Sect Master ng Mountain Sikang Sect ay ganap na mapatla. Kahit na siya ay isang Nirvana Shatterer Cultivator, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin si Wang Lin. Nang maisip niya kung paanong ang taong ito ay ang parehong tao na nagpilit sa kanyang sekta na ilipat ang kanilang kontinente, ang kanyang anit ay naging manhid at hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pag-iisip na lumaban. Sa rank 7 region, ang Mountain Sikang Sect ay isang maliit na sekta lamang. Hindi katalinuhan para sa isang matanda lamang na lumaban sa gayong tao. Naningkit ang kanyang mga mata at tumingin sa pinunong matanda. Ang punong matanda ay may malalim na paglilinang. Siya ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Shatterer. Maging ang punong elder ay halos mawalan ng talino nang mapagtanto niya na si Wang Lin ang nakakatakot na tao na naniningil sa rank 7 na rehiyon. Personal niyang nakita si Wang Lin na gumamit ng War Spirit Print at alam niyang hindi siya kalaban. Napansin niya ang titig ng Sect Master, at agad nilang naintindihan ngunit nag-alinlangan. Gayunpaman, ang pag-aalinlangan na ito ay bumagsak habang si Wang Lin ay humakbang pasulong. Ang trahedya na ang Celestial Music Sect ay nasa harap nila. Ang Sect Master ay clenched his teeth at umiwas sa gilid. Kasabay nito, lumipat din sa gilid ang pinunong matanda. Sa sandaling umiwas silang dalawa, ang mga tao ng Mountain Sikang Sect ay nagkalat sa gilid. Nagbukas din ng landas ang mga taong nauna sa kanila. Sa sandaling ito, walang tao sa paligid ni Zhao Long. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nanginginig habang nakatitig kay Wang Lin. Ikaw, lumabas ka. Huminto si Wang Lin at itinuro ang pinanggalingan na kaluluwa ni Zhao Long. Lalabas lahat ng matandang ito. Ang mga mata ni Zhao Long ay namumula at ang kanyang isip ay nanginginig na parang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Bagamat marami siyang tao sa paligid, pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mundo. Sa malawak na mundong ito, siya na lang ang natitira. Habang siya ay umuungal, si Zhao Long ay sumulpot na parang baliw, na nakatitig kay Wang Lin. Nagsimulang mag-alab ang isang hindi nakikitang apoy. Dahil napilitan siya sa isang sulok, nagpasya siyang sunugin ang kanyang pinagmulang kaluluwa kapalit ng kapangyarihan. Parang baliw si Zhao Long, at isang aura ng kalungkutan ang pumulibot sa lugar. Habang siya ay naniningil, ang kanyang cultivation level ay tumaas na parang baliw mula sa unang bahagi ng Nirvana Shatterer hanggang sa mid-stage na Nirvana Shatterer. Mula sa malayo, ang kanyang katawan ay parang isang nasusunog na bulalakaw na lumilipad patungo kay Wang Lin. Habang umuusad siya, mas lumakas ang pakiramdam ng kabaliwan. Sa huli, maging ang liwanag mula sa langit ay naging dim, hanggang sa ang nag-aalab na kaluluwa ng pinanggalingan ni Zhao Long ay naging isang maliwanag na umaakit sa atensyon ng lahat ng nakapaligid na cultivator. Kung gusto mo akong mamatay, kailangan mong bayaran ng presyo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpakawala si Zhao Long ng dagandong na yumanig sa langit at lupa.
Pati ang isipan ng mga nakapaligid na cultivator ay nanginig. Pati ang mga tao ng everlasting sect ay naantig. Hindi karaniwan para sa isang tao na magagawang pilitin ang isang Nirvana Shatterer cultivator na sunugin ang kanilang pinagmulang kaluluwa at piliin ang pagsira sa sarili. Gayunpaman, ito ay nangyayari sa harap ng lahat. Ang nag-aapoy na pinanggalingan na kaluluwa na Sesabog ay maglalabas ng napakabaliw na dami ng mapanirang kapangyarihan. Kahit na ang mga cultivator na may mas mataas na antas ng cultivation ay hindi sinasadyang pipiliin na iwasan ito, ngunit hindi umiwas si Wang Lin, at sa halip, nagliwanag ang kanyang mga mata. Malungkot ang ekspresyon ni Feng Hai. Siya ay isang elder ng everlasting sect at responsable sa kompetisyon. Pinatay ni Wang Lin ang mga tao ng Celestial Music Sect habang binabaliwala ang kanyang mga salita. Kung iyon nga, ayos lang, ngunit ngayon ay papatayin ng taong ito ang mga taong nasa rank 7 na rehiyon. Ang mga sekta sa rank 7 na rehiyon ay napakahalaga sa kanilang mga miyembro. Walang pakialam ang ibang tao kung mabuhay o mamatay si Zhao Long. Wala silang pakialam kung bumagsak ang reputasyon ni Zhao Long, ngunit siya, si Feng Hai, ay nagmamalasakit dahil siya ay mula sa Mountain Sikang Sect bago naging isang elder ng Everlasting Sect. Kung pumatay ng tao si Li Qianmei, ayos lang dahil nasa likod niya ang Heaven Breaking Sect ni Li Qianmei, at wala siyang masabi tungkol dito. Gayunpaman, ngayon ito ay naiiba. Ka-cultivator, mangyaring bigyan ng matandang ito ng mukha at huwag atakihin ng sinuman mula sa Mountain Sikang Sect. Malungkot ang mga salita ni Feng Hai nang magpakita siya ng malamig na aura at sinugod si Wang Lin. Sa sandaling ito, ang nag-aalab na kaluluwa ng pinanggalingan ni Zhao Long ay nagsara kay Wang Lin na parang bulalakaw. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang isang napakalaking layunin ng pagpatay ay sumabog mula sa kanyang katawan. Napakalakas ng hangarin ng pagpatay na ito, sa sandaling lumitaw ito ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng kalangitan. Para bang hindi mabilang na mga multo ang umiiyak sa langit dahilan para mabalat ng walang katapusang lamig ang paligid. Ang layuning ito ng pagpatay ay biglang lumitaw at sumabog. Sa epektong ito, ang ekspresyon ni Feng Hai ay nagbago ng husto at siya ay tumigil. May pakiramdam siya na kung gagawa siya ng isa pang hakbang, papasok siya sa hanay ng spell ni Wang Lin, at ang naghihintay sa kanya ay walang awa na pagpatay. Sa sandaling ito, lumipat si Wang Lin. Pagharap sa baliw, nagniningas na kaluluwang si Wang Lin, ay humakbang pasulong. Pumihit ang kanyang katawan at hamampas ang kanyang kanang paa. Agad na nabangga ang kanang paa niya sa nag-aapoy na kaluluwang pinanggalingan. Ang kanyang puting buhok ay umaagos at ang puting robe ay lumipad. Walang spell at hindi siya umiwas, ni gumamit ng anumang magarbong pamamaraan. Ginamit niya ang pinakapangunahing, pinakadirekta, at pinaka-hindi malilimutang pag-atake. Isang makalangit na dagindong ang umalingaw na parang baliw. Ang kanang paa ni Wang Lin ay hindi tumigil at dumapo sa pinanggalingan na kaluluwa ni Zhao Long. Kahit na sinunog ni Zhao Long ang kanyang pinagmulang kaluluwa, hindi niya kayang labanan ang ganap na kapangyarihan. Kahit na sinusunog niya ang kanyang pinagmulang kaluluwa, kailangan pa rin niyang mamatay. Nagpatuloy ang dagindong habang ang bulalakaw ay bumagsak sa mga butil ng liwanag. Binawi ni Wang Lin ang kanyang binti at mukhang napakalmado. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa mga nakapaligid na cultivator bago dumaong sa Feng Hai. Ka-cultivator, huli na ang iyong mga salita. Malungkot ang ekspresyon ni Feng Hai habang nakatitig kay Wang Lin. Hindi siya nagsalita ng matagal at naglakad pabalik sa kinatatayuan ng Everlasting Sect. Tahimik ang paligid, ngunit pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, isang kaguluhan ang kumalat sa mga platform. Mula sa ilang maikling sandali mula nang lumitaw si Wang Lin, nakapatay na siya ng mga tao mula sa Celestial Music Sect at ng Mountain Sikang Sect na si Zhao Long. Ang lahat ng ito ay nagpatindi ng pagkabigla. Ang kanyang spell ay nakakagulat, ngunit ang kanyang katawan ay mas nakakamangha. Nagniningning ang mga mata ng matandang nakaputi. Ang Celestial Music Sect at Mountain Sikang Sect ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa isang makapangyarihang cultivator na tulad nito. Lumingon si Wang Lin at tumingin sa mga nakapaligid na cultivator. Mahina ang boses niya, pero malinaw na naririnig ng lahat. Kinatawan ko ang Origin Sect para hamanin ang lahat ng rank 6 at 7 sects. Sinong maglalakas loob na mauna? Ang boses ni Wang Lin ay parang malamig na hangin na naging dahilan para muling tumahimik ang lahat. Huminga ng malalim si Lu Yunkong habang pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Tiningnan niya si Yuan Fei sa gitna ng mga cultivator at ipinakita ang isang ngiti na hindi isang ngiti. Namutla ang mukha ni Yuan Fei habang nakatitig kay Wang Lin sa arena. Saglit siyang nag-isip at hindi pa rin naglakas loob na humakbang. Isang mahinahon na boses ang dahan-daang umalingaw sa kalangitan. Ako ang Yun Sha ng rank 7 Green Cloud Sect. Gusto kong makipag-spar kay fellow cultivator Lu. Kabanata 1255 Review kong The Everlasting Sect 6. Ang rank 7 Green Cloud Sect ay ikatlo sa rank 7 sects noong nakaraang pagkakataon. Ang mga spell ng sekta na ito ay nakatuon sa pagbabago at hindi mahuhulaan.
Napakalaki ng kanilang sekta na may higit sa 7,000 katao, at sa hindi mabilang na mga taon, nakagawa sila ng maraming makapangyarihang cultivator. Ang makapangyarihang mga cultivator na ito ay madalas na pinili ng walang hanggang sekta upang ayusin. Ang mahinahong boses na iyon ay nanggaling sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng robe. Mukha siyang kalmado at medyo dilaw ang balat na para bang may malubhang sakit. Pagkatapos niyang magsalita, tumalon siya sa platform. Tila may mga hindi nakikitang ulap sa ilalim ng kanyang mga paa habang unti-unting lumalapit sa arena. Ang lalaking ito, si Yun Shan, ay sikat na sikat sa rank 7 na rehiyon. Karaniwan, mananatili siya sa closed-door cultivation at hindi gumagala sa labas. Lumabas lang siya dahil ito ang kompetisyon ng pangunahing sekta. Ang kanyang antas ng paglilinang ay mataas. Naglabas siya ng late stage na Nirvana Shatterer Aura. May chismis na isa siya sa 3 nakakatawan sa Everlasting Sect sa kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects. Ang Everlasting Sect ay nagbigay sa kanya ng maraming pansin sa nakalipas na 1,000 taon. Malaking halaga ng mga table tasks, magic treasures, at maging mga spell ang ipinadala upang tulungan siya. Maging ang isa sa 7 dakilang elder ng Everlasting Sect ay pumunta para turuan siya sa loob ng 1,000 taon. Masasabing siya ay isang taong pinaghirapan ng Everlasting Sect na itaas para manalo sa kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects. Habang humahakbang siya, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Bagamat hindi mukhang matanda si Yun Shan, libu-libong taon na siyang nagal-inang. Siya ay kalmado nang dumating siya sa harapan ni Wang Lin at pinagdaop ang kanyang mga kamay. "Ka-cultivator Lu, mangyaring payuhan ako." Pagkatapos niyang magsalita, nagningning ng maliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang huling yugto ng Nirvana Shatterer cultivation ay sumabog. Isang puyaw ng tubig ang nabuo sa kanya bilang sentro at tumangay palabas. Mula sa malayo, malabo mong makikita ang isang higanteng puyaw ng tubig na unti-unting umiikot. Ang mga anino ng siyam na pulang tigre ay biglang lumitaw sa puyaw ng tubig, at ang kanilang mga dagandong ay nanginginig sa langit. Tiger Soul 9 Transformation. May mga maalam, at naging seryoso ang kanilang mga mata. Sa grandstand kung saan naroon ang Everlasting Sect, si Feng Hai ay may malungkot na ekspresyon habang nakatingin kay Wang Lin. Napakatuso niya, at maliban kung mapipilitin siya sa isang sulok, hindi niya lalabanan ng isang taong hindi siya kumpiyansa na mananalo. Sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para makita kung ano ang limitasyon ng taong pumatay kay Zhou Long. Ang natitirang mga elder ng Everlasting Sect ay si Yun Shan bilang kanilang kapantay. Alam nila na kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay itinalaga upang maging isa sa 3 tao na nakikipagkompetensya laban sa iba pang rank 8 sects, siya ay naging isang elder ng Everlasting Sect. Pinaikit ng Sect Master ng Everlasting Sect ang kanyang mga mata at nagpakita ng paghanga. Alam niya na hindi si Yun Shan ang pinakamalakas sa 3 taong pinili, ngunit ang kanyang huling yugto ng Nirvana Shatterer cultivation ay sapat na upang ipakita ang lakas ng Everlasting Sect. Sa nakaraang ilang magagandang kompetisyon sa mga rank 8 sects, ang Everlasting Sect ay malapit sa ibaba. Sa pagkakataong ito, naniwala ang matanda na kahit hindi sila manalo, hindi sila mapababa. Ang mga mata ni Yun Shan ay nagpahayag ng layunin ng labanan habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at nakaturo pasulong. Sa sandaling ito, ang siyam na pulang tigre na kaluluwa na nabuo ng puyaw ng tubig ay agad na umungal at nagsilabasan. Sa kalangitan, lumaki sila ng higit sa 1,000 talampakan ang taas at umangkas kay Wang Lin mula sa siyam na magkakaibang direksyon. Tila naging pula ang mundo kasabay ng paglitaw nitong siyam na tigre. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at hindi siya naabala. Ang susi sa paggamit ng kanyang layunin sa Everlasting Sect ay ang maging mabilis. Noon lamang niya nagawang mabigla ang lahat at gawing tanyag ang Origin Sect. Kung hilahin niya ito ng masyadong mahaba at lumala ang kanyang mga pinigilan na pinsala, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Sa sandaling dumating ang siyam na tigre, gumawa ng hakbang si Wang Lin at nagbago ang kanyang domain. Ang puwang sa paligid niya ay nagsimulang mag-distort na parang imposibleng makilala ang totoo sa mali. Kasabay nito, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay at lumitaw ang isang asul na apoy, na bumubuo ng puyaw ng tubig. I-activate. Umuungal si Wang Lin, at ang apoy ng apoy sa paligid niya ay nagsimulang umikot pabalik at kumalat. Agad itong bumangga sa siyam na paparating na tigre. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at marahas na alon ang kumalat. Ang siyam na tigre ay napaliligiran ng asul na apoy, at 3 sa kanila ay agad na bumagsak, na lumikha ng isang makalangit na shockwave. Umalis si Wang Lin mula sa apoy patungo kay Yuan Shan. Kasabay nito, itinuro niya ang langit at sumigaw, apoy ng langit at lupa. Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang lahat ng cultivator na nagkultibo ng apoy. Lahat sila ay malinaw na naramdaman na ang elemento ng apoy sa loob ng kanilang mga katawan ay naging baliw at malapit nang mawala sa kontrol. Parang gustong kumawala ng apoy sa katawan nila na parang may tumatawag sa kanila. Ang mga cultivator na naglilinang ng apoy ay parang nasusunog ang kanilang mga katawan.
Ang napakalaking apoy ay lumitaw at nagtipon patungo sa kanang kamay ni Wang Lin. Sa mga tao ng Everlasting Sect, ang isa sa mga ekspresyon ng Elder ay lubos na nagbago. Nagkultiba siya ng apoy, at sa sandaling ito, mabilis na nakabuo ng mga selyo ang kanyang mga kamay bago itinuro ng ilang beses ang sarili niyang dibdib. Noon lang niya napatitag ang pinagmulan ng apoy sa kanyang katawan. Para bang sa sandaling ito, si Wang Lin ay nagkatawang tao sa unang apoy na lumitaw sa mundo at naging pinuno ng apoy. Ang lahat ng apoy sa mundo ay kailangang makinig sa kanyang utos. Ang mga sinag ng apoy ay lumipad mula sa karamihan at nagtipon patungo kay Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa halos isang iglap. Habang sumusulong si Wang Lin, nagtipon ang apoy mula sa lahat ng direksyon upang bumuo ng bowl ang apoy. Agad na sumanib ang bowl ang apoy sa kanang kamay ni Wang Lin. Nagbago ang ekspresyon ni Yun Shan at agad siyang umatras. Inabot ng kanyang kamay ang walang laman upang buksan ang kanyang storage space, at malapit na siyang maglabas ng mga kayamanan upang labanan. Gayunpaman, paano siya hahayaan ni Wang Lin na kumuha ng mga kayamanan? Ang mga Nirvana Shatterer Cultivator ay may ilang napakalakas na kayamanan. Kung ang mga kayamanang ito ay aalisin, ang labanang ito ay hindi matatapos sa maikling panahon. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin nang itinuro ng kanyang kaliwang kamay si Yun Shan at pamulong siya, "Tumigil ka." Sa isang salita, tumigil saglit ang katawan ni Yun Shan. Sa sandaling huminto siya, si Wang Lin ay naging dagat ng apoy at pumikit. Ang kanyang kanang kamay, na kung saan ang bowl ang apoy ay sumanib sa loob, ay nakaturo ng 3 beses sa dibdib ni Yun Shan nang dumaan si Wang Lin. Sa bawat pagturo niya, may dumadagandong na dagandong. Nang inig ang katawan ni Yun Shan, at napalibutan siya ng dagat ng apoy. Pagkatapos ay umubos siya ng dugo at isang malakas na puwersa ang nagpa-atret sa kanyang katawan. Kung yun nga, hindi ito magpapakita ng spell ni Wang Lin. Bagamat huminto siya, walang awang inabot ng kanyang kanang kamay. Sa pamamagitan nito, lumitaw ang walang katapusang apoy mula sa kawalan at napuno ang kalangitan. Ipinadama nito na ito ay naging isang mundo ng apoy. Sa sandaling lumitaw ang walang katapusang apoy, umalangaw ito patungo sa katawan ni Yun Shan, at umalangaw ang mga dumadagandong na dagandong. Sa huli, sumabog ang ambon ng dugo mula sa katawan ni Yun Shan, ngunit hindi bumagsak ang kanyang katawan. Isang malagatas na puting liwanag ang nagmula sa loob ng kanyang katawan at pinutol ang apoy. Mapatla ang mukha ni Yun Shan nang mapunta sa platform 10,000 talampakan ng layo. Sa sandaling siya ay lumapag, umalangaw ang mga kaluskos at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa plataporma bago ito nabasag. Umatras muli ang kanyang katawan. Hindi siya huminto hanggang sa umatras siya ng 1,000 talampakan. Umubos siya ng isa pang subaw ng dugo na damapo sa lupa. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Salamat, fellow cultivator, sa pagpigil. Nag-isip sandali si Yun Shan bago niyakap ang kanyang mga kamay kay Wang Lin at umalis. Tahimik ang paligid. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, na parang walang kahulugan sa kanya ang labanang iyon. Siya nga ay nagpigil, kung hindi, ang huling pag-atake ay masisira ang katawan ng kanyang kalaban. Gayunpaman, ang halaga ng pag-atake na ito ay napakalaki. Pinilit ni Wang Lin ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, kaya lumala ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, hindi ito nakikita ng mga tagalabas. Ang mga nakapaligid na cultivator ay tumayo at tinitigan si Wang Lin nang matalo si Yun Shan. Puno ng paggalang ang kanilang mga mata. Ang mga elder ng Everlasting Sect ay natakot lahat. Bagamat narinig nila ang lakas ni Wang Lin, ito ay usapan lamang. Naniwala man sila, hindi ito nakakagulat na makita ito ng personal. Nang patayin ni Wang Lin ang mga tao ng Celestial Music Sect at Jiaolong, binubuli niya ang mahihina. Bagamat nakakagulat ang kanyang spell, alam ng mga elder ng Everlasting Sect na magagawa rin nila ito, kaya wala silang masyadong pakialam. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba. Ang antas ng paglilinang ni Yun Shan ay hindi gaanong naiiba sa kanila. Nakaramdam sila ng pait ng mapagtanto nila na kung makipagpalitan sila ng mga lugar kay Yun Shan. Matatalo pa rin sila. Higit sa lahat, mukhang kalmado si Lu Zihao, na parang wala lang. Nagdulot ito ng saglit na manginig ang kanilang mga puso. Tahimik na nagmumuni-muni si Feng Hai habang nakatingin kay Wang Lin, at nagningning ang kanyang mga mata. Ang elder na nagkultibo ng apoy ay tumingin kay Wang Lin na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Siya ang may pinakamalalim na pakiramdam, at sa huling sandali, naramdaman niya na kung gusto ito ni Wang Lin, ang apoy niya ay umalis sa kanyang katawan para magamit ni Wang Lin. Nakalaban niya ang maraming tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kakaibang bagay. Kalmado ang tingin ni Wang Lin habang nakatingin sa langit at dahan-daw ang nagsabi, "Ngayon gusto kong makipaglaban. Sinong sasama sa akin?" Lalabanan ni Dulin ng Rango 7 Purple Pine Valley ang fellow cultivator Lu. "Ako ang rank 7 na Yin Yu ng Heaven Yin Sect. Payuhan mo ako." Sabay na lumabas ang boses ng isang lalaki at babae.
Ang isa ay nagmula sa timog at ang isa ay nagmula sa silangan patungo sa arena. Gayunpaman, nang makita nila ang isa't isa, hindi nila maiwasang tumigil saglit. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin sa langit at mahinahong sinabi, "Magsama kayong dalawa." Ang kanyang kanang kamay ay tumaas sa hangin at idiniin pababa sa plataporma. Ang platform na sumasakop sa isang maliit na bahagi ng planeta ay nanginig, at maging ang buong planeta ng paglilinang ay tila nanginig. Isang sinaunang aura ang tila hinugot ni Wang Lin mula sa planeta. Naging blur ang katawan ni Wang Lin sa loob ng kanyang aura. Ang kapangyarihang kunin ang kaluluwa ng isang planeta. Agad na bulalas ng isang cultivator, puno ng takot ang kanyang boses. Kabanata 1256 Rebukong the Everlasting Sect 7. Hindi alam ng lahat sa mga cultivator sa paligid kung ano ang ibig sabihin ng aksyon ni Wang Lin. Naramdaman na lamang nila ang paghawak ng kamay ni Wang Lin sa lupa at naging sanhi ito ng panginginig. Naramdaman lang nila ang panginginig na ito, ngunit ang totoo, hindi gumagalaw ang lupa. Ang nagpakilos ay ang kanilang mga puso. Parang sa sandaling ito, ang isip ng lahat ay hinayla ni Wang Lin at kinaladkad sa lupa. Pagkatapos ay muli silang hinayla mula sa lupa. Lumalabo ang kanilang mga paningin na parabang ang mundo ay napuno ng isang sinaunang aura. Napakakapal ng aura na ito, sapat na para masuffocate ka. Ang lahat ng ito ay tila isang guni-guni, ngunit sapat na tunay na nakakatakot. Para bang ang kamay ni Wang Lin ay isang puyo ng tubig na maaaring agad na sumipsip sa pinagmula ng enerhiya ng mundo, ang kaluluwa ng planeta, at ang mga isipan ng lahat ng nakapaligid na cultivator. Lumaban man sila o hindi, pumayag man sila o hindi, lahat sila ay sinipsip ng puwersa. Maraming tao ang hindi alam ang tungkol sa spell para kunin ang kaluluwa ng planeta, ngunit lahat sila ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam na sila ay sumanib sa planeta at ang kanilang mga kaluluwa ay hinugot ni Wang Lin. Niyanig ng kilusan ng langit at lupa, at tinatakan ng katahimikan ang bituin at kinuha ang kaluluwa. Ito ay Planeta Soul Extraction. Ilang tao lang sa rank 7 na rehiyon ang nakakaalam ng spell na ito. Isa sa kanila ang bumulaga na cultivator, at bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi lang siya, lahat ng matandang halimaw at cultivator na nakakaalam ng spell na ito ay nagulat. Hindi sila nang ahas na maniwala na totoo ang kanilang nakikita. Sinasabi ng bulong-bulungan na ang mga planeta ng paglilinang ay may mga kaluluwa. Kung ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas at ang kanilang pangunawa sa kalangitan ay mataas, maaari nilang dagdagan ang kaluluwa ng isang planeta ng paglilinang upang magamit bilang isang spell. May mga alingaw tungkol dito bago bumagsak ang Wind Celestial Realm, ngunit walang paraan upang patunayan ang pagkakaroon ng spell na ito. Itong si Lu Zihao. Siya. Talagang magagamit niya ito. Ang ganitong uri ng pinagmulang enerhiya at sinaunang aura ay tumutugma sa mga sinaunang talaan. Walang pagkakamali, ito ay Planeta Soul Extraction. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Habang lumilipad ang dalawang tao sa kanang kamay ni Wang Lin ay tila hinawakan ng buong cultivation planeta at biglang itinaas. Sa isang iglap, ang lupa ay nagpakawalan ng isang tahimik na dagandong. Ang dahilan kung bakit ito natahimik ay dahil hindi ito naririnig ngunit malinaw na nararamdaman. Ang lupa, ang cultivation planeta na ito, ay nanginginig. Ang sinaunang aura ay naging siksik na parang baliw, na parabang ang cultivation planeta ay nagising mula sa hindi mabilang na mga taon ng pagkakatulog sa unang pagkakataon. Ito ay hindi isang banayad na paggising, ngunit isang malakas na paggising. Parabang ang sinaunang aura na namuo sa hindi mabilang na taon ay bubunutin kasama ng kaluluwa. Lahat ng bagay sa mundo ay may kaluluwa, maging ang mga puno at damo, kaya natural na may kaluluwa rin ang isang cultivation planeta. Gayunpaman, ang kaluluwa ng isang planeta ng paglilinang ay aabutin ng hindi mabilang na mga taon upang mabuo at napakalakas. Naglalaman ito ng kalumaan ng mundo at isang pahiwatig din ng batas ng langit. Bagamat mukhang simple ang pagkuha ng mga kaluluwa ng planeta, napakakaunting mga tao ang talagang makakamit ito. Sa sandaling ito, ang cultivation planeta na ito ay hindi na isang planeta, ngunit isang espiritu. Ang kinukuha niya ay ang kaluluwa ng espiritong ito. Habang itinataas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, isang gatas na puting gas ang lumabas mula sa buong planeta ng cultivation. Parang baliw ang puting ambon patungo sa platform, patungo kay Wang Lin, patungo sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivator ay nakakita ng isang ilusyon na ang lahat ng damo sa planeta ay nalalanta, nagiging dilaw, at kalaunan ay naglalaho bilang abo. Ang lahat ng mga bundok sa planeta ng cultivator na ito ay naging kulay abo, at wala nang natitira pang espiritual na enerhiya dahil lahat ito ay sinipsip. Maging ang tubig sa mga ilog ay naging maulap hanggang sa natuyo, na nagpapakita ng ilalim ng mga ilog. Maging ang dagat na sumikop sa 20% ng planeta ng paglilinang ay tila kumulo at nagdulot ng mga dambuhalang alon. Ang lagaslas ng mga alon ay tila nagpahatid hanggang dito para marinig ng lahat.
Ang mas nakakagulat ay ang sinaunang aura ay tila kumakatawan sa oras. Habang nagtitipon ito, ang kaluluwa ng planeta ay marahas na hinalo sa puting ambon na ito na biglang sumabog mula sa lupa. Ang puting gas ay lumabas mula sa platform sa ibaba niya at natipon sa kanyang kanang kamay. Ang mga nakapaligid na cultivator ay natulala nang maramdaman nilang ang kaluluwa ng cultivation planeta na ito ay hinugot ng kabataang ito na nakaputi. Parang hanggat gugustuhin niya ay tuluyan na niyang mabunat ang kaluluwa. Sa sandaling iyon, wala nang natitira pang espiritual na enerhiya at ang planetang ito ay magiging kasiraan. Malamang na gumuho ang planetang ito. Ito ay nagpang-inig sa kanilang mga isipan at naging blanko. Maging ang mga tao ng everlasting sect ay tumayo lahat, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Maging si Feng Hai ay hindi namamiliin, at sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Wang Lin ng may takot. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ngumisi siya. Si Wang Lin ay hayagang pinatay si Zhao Long at nawala ng mukha ang Mountain Sikang Sect, kaya kinailangan niyang magbayad ng halaga. Si Feng Hai ay hindi lamang ang taong umalis sa Mountain Sikang Sect. May nauna pa sa kanya. Napakalakas ng taong yun ngunit may kakaibang karakter. Hindi na siya nag-abala sa mga makamundong bagay at hindi rin siya lihim na tumulong sa Mountain Sikang Sect. Gayunpaman, siya ang unang henerasyong sect master ng Mountain Sikang Sect, at isa na siyang mataas na elder ng Everlasting Sect. Kung hindi pinatay ni Wang Lin si Zhao Long sa Everlasting Sect, ayos lang sana, pero pinatay niya si Zhao Long dito at pinilit na umatras ang Mountain Sikang Sect. Ito ay malamang na pumukaw sa galit ng matataas na elder na ito. Nagbago ang ekspresyon ng sect master ng Everlasting Sect. Habang nakatitig siya kay Wang Lin, kumikinang ang kanyang mga mata. Kung ganito sila, hindi na kailangang pag-usapan sina Dulin at Yin Yu, na dumating para labanan si Wang Lin. Parehong huminto ang lalaki at babae, na puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata, at nagbago ng gusto ang kanilang mga ekspresyon. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanang kamay ay tumaas na parang kidlat. Ang puting ambon ay hinayla na parang mga sinulid. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang kanyang kanang kamay upang bumuo ng isang kamao na bola ng puting liwanag. Ang sinaunang aura sa loob ng bola ng liwanag na ito ay tila maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mundo at gawing hindi gaanong mahalaga ang lahat ng mga cultivator bago ito. Gayunpaman, ngayon ang nakakatakot na bolang ito ay lumulutang sa kanang kamay ni Wang Lin. Dahil sa casual niyang paghawak dito ay napabuntong hininga ang mga nakapaligid na cultivator. Ito ang unang pagkakataon na nakuha ni Wang Lin ang kaluluwa ng isang planeta. Ngunit upang maging mas tumpak, ito ang pangalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay noong kinuha ng nagkalat na Diablo ang kanyang katawan at nakipaglaban sa All Heaven. Ang pangalawang pagkakataon ay noong kinuha ni Wang Lin ang kaluluwa ng planeta upang tumulong sa pagbabago ng planetang Suzaku, ngunit sa oras na iyon, hindi niya ito pinagkadalubhasaan. Mababaw lang ang pagkakaintindi niya. Gayunpaman, sa ngayon, ang ikatlong pagkakataong ito ay maaaring ituring na pangalawang pagkakataon. Dahil lumaki ang domain ni Wang Lin, tumaas ang kanyang cultivation level, at nabuo ang kanyang Star of Law, pinahintulutan siya nitong halos ganap na kunin ang kaluluwa ng planeta para magamit sa labanan. Medyo nakakalungkot na gamitin ang spell na ginawa ng kaluluwa ng planeta para labanan lang ang isang tao. Ito ang dahilan kung bakit sinabihan ni Wang Lin sina Dulin at Yin Yu na sabay na umatake. Hawak ng kanang kamay niya ang kaluluwa ng cultivation planeta na parang mismong planeta ang hawak niya. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang winuwagayway ang kanang kamay. Ang bola ng liwanag ay bumaril patungo kina Dulin at Yin Yu. Hindi kalakihan ng bola ng liwanag, kasinlaki lang ng kamao. Hindi rin ito mabilis. Sa antas ng cultivation ni Dulin at Yin Yu, naiwasan sana nila ito ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, sa ngayon ay nadama nila na parang wala silang lugar upang umiwas. Kabanata 1257 Rebuke the Everlasting Sect 8. Salamat, fellow cultivator Lu, sa pagpapakita ng awa. Namumutla ang mukha ni Dulin habang nakadikip ang kanyang mga kamay. Damaloy ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at mabilis siyang umalis sa ulan. Napakalungkot ng kanyang likod. Bilang head elder ng rank 7 Purple Pine Valley at isa sa mga focus ng pangunahing sekta, napakaraming Pildores ang naihatid sa kanya. Maging ang makapangyarihang mga cultivator ay nagpunta upang turuan siya ng Dao, at naisip niyang nakatayo na siya sa itaas. Ngunit ngayon, hindi pa man lang lumalabas ang kanyang kalaban. Isang spell lang na nakuha ang kaluluwa ng planeta ay nagpatalo na sa kanya. Sa totoo lang, nang makita niyang bunutin ni Wang Lin ang kaluluwa ng planeta, alam niyang matatalo siya. Gayunpaman, naisip niya na maaari niyang labanan ng isang sandali o dalawa. Ngunit ang katotohanan ay malupit, at ito ang kanyang ganap na pagkawala. Ang ganitong uri ng hampas ng metal ay nagparamdam sa kanya ng matinding pait. Bumalik siya sa seksyon ng Purple Pine Valley sa ulan at tahimik na umupo doon. Namumutla din si Yin Yu habang kagat-kagat ang ibabang labi at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Wang Lin bago tumalikod. Malungkot din siya sa ulan.
Tinitigan ni Mo Bingmei ang lahat ng ito na tigilan. Akala niya noong una ay naiintindihan niya ang kultibasyon ni Wang Lin, ngunit ngayon ay nalaman niyang hindi gaanong mahalaga ang kanyang pag-unawa sa kanya. 100 years, hindi ko akalain na magiging ganito siya kalakas. Bumaba ang tingin ni Mo Bingmei kay Wang Lin, at sa sandaling ito, naramdaman niyang hindi siya pamilyar. Ang puting buhok at puting damit na iyon ang nagpalakas ng pait sa kanyang puso. Walang nakakaalam ng nakaraan ni Wang Lin tulad niya. Alam pa niya ang kalahati ng buhay ni Wang Lin. Ang maliit na cultivator na pinatay ang kanyang pamilya at napilitang tumakas mula sa bansang Zhao. Ang cultivator na naging sanhi ng pag-agos ng mga ilog ng dugo sa bansang Zhao. Ito ang lalaking unti-unting sumikat sa planetang Suzaku, hanggang sa muntik na siyang maging susunod na pinuno ng planeta. Ngayon ay malakas na siya para manginig ang mga bituin sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa. Hindi rin inakala ni Li Qianmei na mabigla siya ni Wang Lin pagkatapos ng 100 taon. Pinapatay ang 2 tao mula sa Celestial Music Sect, pinatay si Zhao Long, madaling talunin si Yun Shan, at sa wakas ay ginamit ang Planeta Soul Extraction Spell para talunin si Nadulin at Yin Yu. Para naman kay Wang Shanshan, humihigop din siya ng malamig na hangin. Mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa pagkuha ng mga kaluluwa ng planeta at nakita niyang ginamit ito ng kanyang guro. Sinabi ng kanyang guro na hindi hihigit sa 3 tao sa Cloud Sea ang makakagawa nito. Sa itaas ng kaluluwa ng planeta ay ang walang laman na kaluluwa. Ang walang laman na ito ay nangangahulugan ng kaluluwa ng sistema ng bituin. Ang spell para bunutin ang kaluluwa ng isang star system ay isang spell ng 3 hakbang. Sinabi ng kanyang guro na kabilang sa mga pangalawang hakbang na cultivator, mayroong isang alamat mula pa noong unang panahon. Binanggit ng alamat na ito ang 4 na magagandang spell na maaaring matutunan ng pangalawang hakbang na cultivator mula sa pag-unawa sa kalangitan. 2 sa 4 ang Planeta Soul Extraction at Spatial Bending. Ang mga spells na ito ay hindi kailangang matutunan ngunit maaaring maunawaan batay sa swerte ng isang tao. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nakakaunawa sa kanila. Nagpatuloy ang katahimikan pagkatapos umalis si Nadulin at Yin Yu. Parang walang gustong bumasag sa walang hanggang katahimikang ito. Ang mga elder ng Everlasting Sect ay tumingin lahat kay Wang Lin ng may paggalang. Hindi nila makita ang cultivation ni Wang Lin o ang kanyang mga spells. Kung ito man ay ang Heavenly Fate Finger, ang makalangit na apoy, o ang pinakanakakabigla na pag-extract ng kaluluwa ng planeta, lahat sila ay nakakagulat. Ang mga matatanda ay hindi maiwasang mamangha kay Wang Lin. Hindi nila alam kung anong mga spelling mayroon si Wang Lin, ngunit naramdaman nila na ang mga spelling na ipinakita niya ay hindi niya limitasyon. Napakaraming sikreto at nakakagulat na sorpresa pa rin ang nakatago sa loob niya. May iba pa ba mula sa rank 7 na rehiyon ang maglakas loob na makipagsapalaran sa akin? Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at unti-unting nawala ang sinaunang aura. Para bang ibinalik ang kaluluwa sa cultivation planeta. Bahagyang nanginig ang lupa at unti-unting bumalik sa normal. Para bang lahat ng nangyari ay ilusyon lamang at hindi kailanman nangyari. Gayunpaman, ang ulan at kumikislap na kulog ay malinaw na nagpapaalala sa lahat kung gaano ito ketotoo at kakilakilabot. Hindi binasag ng mga salita ni Wang Lin ang katahimikan. Para bang boses niya ang ugat ng katahimikan. Habang umaalingaw ang kanyang mga salita sa ulan, mas naging matindi ang katahimikang ito. Ang ganap na katahimikan ay kadalasang nagdudulot ng hindi nakikitang presyon. Sa sandaling ito, ang pinagmulan ng pressure ay si Wang Lin. Tumayo siya roon ng patayo, at ang kanyang puting roba ay nagpalakas pa ng pressure na ito. Walang nang ahas na tumayo, at lahat sila ay nakatitig sa entablado, sa lalaking nasa ulan na parang langit. Sa sandaling ito, ang hitsura at kilos ni Wang Lin ay nakaukit ng malalim sa kanilang mga puso. Isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Sa katahimikang ito, nagningning ang mga mata ng Sect Master ng Everlasting Sect habang nakatitig siya kay Wang Lin at dahan-dahang sinabi, sinaktan ng kasamahang Cultivator Lu ang 3 disipulo na dapat lumahok sa kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa kanyang matanda. Ang kanyang tingin ay tila naging 2 sinag ng enerhiya ng espada at binaril kay Wang Lin. Ang kanyang titig ay tila naging sanhi ng kulog sa kalangitan na hindi ng ahas na lumapit sa entablado, at maging ang ulan ay tila huminto sa hangin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng ito ay dahil sa titig ng matanda. Ang titig lang niya ay makakapagdulot ng nakakapanginig na epekto. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Isang tao lang na nakaranas ng Heaven's Blight ang magagawa. Si Wang Lin ang may pinakamalakas na pakiramdam. Nakakulong siya ng titig, at pakiramdam niya ay pag-aari ng ibang tao ang lahat ng bagay sa mundo. Ang titig ay parang pagdating ng lakas ng langit. Natural na umiwas ang kulog at kailangang tumigil ang ulan sa harap ng lakas ng langit. Maging ang isip ni Wang Lin ay gumugulo. Ang mga sugat na pinipigilan sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsabog, ngunit ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral.
Naningkit ang kanyang mga mata at nabangga ang kanyang tingin sa mata ng matanda. Sa sandaling ito, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong sa buong mundo. Isang malakas na pressure ang kumakalat na parang baliw kapag nagsalubong ang kanilang mga tingin. Ang mga cultivator sa paligid ng entablado ay nakadama ng umaalulong na hangin. Para silang malungkot na mga bangka sa rumaragasang dagat. Lahat sila ay nag-activate ng pinagmulang enerhiya sa kanilang mga katawan dahil pakiramdam nila ay malulunod sila kapag hindi nila ito ginawa. Nanlamig ang mga mata ni Li Qianmei at lumabas ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Pupunta siya sa panggigipit na ito para tulungan si Wang Lin. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang kanyang aura, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at kumaway. Isang malakas na presyon ang nagtulak sa pagpatay na layunin pabalik at pinigilan ito sa loob ng 7 pulgada ng kanyang katawan. Nanlamig ang mga mata ni Mu Bingmei at gumalaw ang pinagmulan ng enerhiya sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang Nirvana Shatterer cultivation. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at siya ay sisilakay na, ngunit agad niyang naramdaman ng isang hindi mapaglabanan na puwersa na pumipigil sa kanya, na naging dahilan upang hindi magamit ang kanyang paglilinang. Ang makapangyarihang cultivation ng Sect Master ng Everlasting Sect ay nahayag sa mundo. Ang maging Sect Master ng isang rank 8 sect ay nangangahulugan na ang kanyang cultivation ay hindi normal. Namutla ang mukha ni Mu Bingmei. Nararamdaman niya ang layunin ng pagpatay sa loob ng panggigipit ng Sect Master. Bagamat malamang na peke ito, ang pag-aalala ay nagpagulo sa kanyang isip. Wala siyang oras para mag-isip, kaya ang kanyang kamay ay bumuo ng kakaibang selyo. Ito ay isang spell na ipinasa mula sa mga henerasyon ng Brilliant Void Saintesses. Sa sandaling lumitaw ang selyo na ito, isang ilusyonaryong bote ng salamin ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan at pinaalis ang puwersang pumipigil sa kanya. Nagmamadaling lumabas ang kanyang katawan, ngunit mas lalong namutla ang kanyang mukha. Kung hindi siya nasugatan, nagamit na sana niya ang minanang spell na ito ng perpekto. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nawasak at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasira, at ang paggamit ng spell na ito ay nagtulala sa kanyang mga pinsala. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng matandang nakaputi. Sa sandaling ito, naglabas din si Li Qianmei ng nakakagulat na aura. Isang napakalaking layunin ng pagpatay ang inilabas. Para bang may nagpakitang demonyo at pinunit ang puwersa ng panunupil. Nakawala si Li Qianmei sa panggigipit ng matanda at pinalabas. May jade sa harap niya. Ito ang jade na ibinigay sa kanya ng misteryosong tao sa Demon Sect. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling sumugod sina Li Qianmei at Mu Bingmei, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang paa at humakbang pasulong. Sa sandaling ito, sumanib siya sa mundo at tila naging isa sa planeta ng paglilinang. Isang sinaunang aura ang pumuno sa kanyang katawan. Hindi na kailangang kumilos kayong lahat. Habang naglalakad siya pasulong, ikinaway niya ang kanyang kamay at isang malakas ngunit banayad na enerhiya ang pumaligid kina Li Qianmei at Mu Bingmei, dahilan upang mapahinto ang dalawa. Heaven's Blight Cultivator, nakalaban ko na ang isa dati. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang sumabog sa katawan ni Wang Lin. Parang araw, banayad, ngunit may kapangyarihan din itong punitan ang gabi. Sa sandaling ito ay nagkalat, ang kulog na umiiwas sa lugar na ito ay muling nagtipon at ang ulan na tumigil ay muling bumuhos. Parang nagsimula na namang gumalaw ang mundo sa sandaling ito. Isang tunog ng pagkagulat ang nanggaling sa matandang nakaputi. Sa sandaling siya ay tumayo, ang ulan ay bumagsak sa puting gas na bumaril sa hangin. Maaari akong sumali sa kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects, ngunit kailangan mo ring bigyan ako ng paliwanag para sa Origin Sect. Agad na nakita ni Wang Lin ang layunin ng matanda. Fake lang ang killing intent. Nagningning ang mga mata ng matandang nakaputi at napangiti siya. Magsasalita pa sana siya, nagbago ang ekspresyon niya at tumingin sa malayo. Isang malakas na dagandong ang umalingaw habang ang sinag ng liwanag ay nagmula sa malayo. Ang sinag ng liwanag na ito ay naglalaman ng aura na walang emosyon habang ang mahinang boses ay nagmula sa langit. Naglakas loob ka bang kunin ang isa sa aking mga spell? Mataas na matanda. Lahat ng nasa Everlasting Sect ay tumayo at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Napakarerespeto ng mga ekspresyon nila. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan ay parang araw na sumisikat mula sa dagat. Ito ay nakasisilaw. Habang nakatingin sa paparating na liwanag, maging ang kanyang mga mata ay ginto. Kabanata 1258 Rebukong the Everlasting Sect, Sundered Night. Bakit hindi ako maglalakas loob? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikinang ng maliwanag. Biglang pinalitan ng kanilang liwanag ang lahat ng liwanag sa mundo. Naging sanhi ito na ang buong mundo ay nabalot ng gintong liwanag. Pati ang ulan sa langit ay tila naging ginto. Para bang ang figure ni Wang Lin ay naging sumisikat na araw. Ang gintong liwanag na pinakawalan niya ay bumaril na parang mga espada na puno ng batas ng pinagmulan.
Habang umaalingaw ang walang emosyong boses, dumating sa sinag ng liwanag ang isang maputing buhok. Ang kanyang lumang mukha ay puno ng mga kulubot at ang kanyang mga titig ay tila naiintindihan niya ang langit. Sa pagsara niya, nagbago ang kulay ng langit at lupa, hinati ng hangin ang mga ulap, at parang ang buong mundo ay nasa ilalim niya. Ang isang pulang halo ay bahagyang lumitaw sa paligid ng balat ng matanda. Habang sumusulong siya, lahat ng nakakita nito ay nabigla. Tanging ang mga ganap na nakapasa sa unang Heaven's Blight ang magkakaroon ng halo ng batas na nagpoprotekta sa kanila. Ang halo na ito ay kumakatawan din sa isang taong may nakakagulat na kapangyarihan. Ang kanyang figure ay napakabilis, kaya't halos imposible na masubaybayan siya. Ang sinag ng liwanag ay lumipad sa kalangitan, at sa susunod na hininga, siya ay 1,000 talampakan sa itaas ni Wang Lin. Para siyang Diyos habang malamig siyang tumingin kay Wang Lin. May lakas ka ng loob. Kalmado ang sinabi ng matanda habang nakataas ang kanang kamay at walang awang humahampas. Ang slam na ito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit. Ang lahat ng mga patak ng ulan ay bumagsak sa singaw ng tubig. Habang nagwawala sila, lumabas ang pulang ilaw at bumuo ng isang higanting lambat. Sakop ng lambat na ito ang mundo at naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan ng batas na maaaring mabigla sa pinagmulang kaluluwa. Ito ay isang lambat na gawa sa batas. Ang matandang ito ay hindi na isang Diyos. Siya ay naging isang mangingisda na nagkakalat ng lambat. Nagkaroon ng hangganan sa mundong ito, at ang lambat na iyon ang tila hangganan. Ang matanda ay nasa langit at naging mangingisda. Si Wang Lin sa lupa ay naging isda, at ang lupa ay naging dagat. Ang higanting lambat ay naging hola na gawa sa batas na gustong hulihin ng isda. Ang eksenang ito ay nagulat sa isip ni Wang Lin. Ito ay halos kapareho sa kanyang sariling Dao comprehension noon. Sa isang paraan, kinumpirma nito ang bunga ng kanyang Dao mula noon. Sa sandaling magsara ang lambat ng batas, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at umangkas siya sa hangin. Sa mata ng kausap, si Wang Lin ang isda, at hindi siya makatakas sa lambat. Sa huli ay dadamputin siya ng lambat at makukulong sa hola ng batas. Gayunpaman, si Wang Lin ay isang cultivator na lumalaban sa langit. Ang kinalaban niya ay ang langit, kaya paanong wala siyang magagawa? Nang maunawaan niya ito noon, nakita niya ang mga isda na patuloy na nagpupumilit na makatakas sa lambat. Ngayon, si Wang Lin ay naging isda sa ilalim ng spell ng maputing buhok na matandang lalaki. Makikipagpunyagi rin siya, mikikibakalaban sa lambat ng batas, ang maputing buhok na matanda, at ang langit. Ang lambat ng batas ay mabilis na bumaba at pinalibutan ng lahat. Nagbigay ito ng pakiramdam na walang lugar na mapagtatagwan, na parabang ang buong mundo ay nasa ilalim ng lambat na ito. Ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Wang Lin ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang lupa ay tila naging karagatan, at siya ang unti-unting sumisikat na araw. Ang unang spell na ginawa ni Wang Lin, Sundered Night. Ang Sundered Night ay naglalaman ng batas ng pinagmulan. Naintindihan niya ito habang pinapanood ang pagsikat ng araw noong nasa Nirvana Cleanser stage pa siya. Gayunpaman, ang Sundered Night ay masyadong malakas, at ang pinagmulang enerhiya na kailangan para magamit ito ay lampas sa limitasyon ni Wang Lin. Magagamit lamang niya ito sa isang tiyak na oras nang hindi gumagamit ng anumang pinagmulang enerhiya. Gayunpaman, ngayon ang domain ni Wang Lin ay naging totoo at mali, kinain niya ang bunga ng Dao, nilikha niya ang bituin ng batas, at higit sa lahat, ang pag-unawa sa kanyang pangalawang spell ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang Sundered Night nang hindi naghihintay sa partikular na sandali na iyon. Bagamat ang kapangyarihan nito ay hindi magiging pinakamataas at hindi ito maaaring tumagal ng masyadong mahaba, ito ay mas mahusay kaysa sa magagamit lamang ito sa isang partikular na sandali. Higit sa lahat, ang dahilan kung bakit handa itong gamitin ni Wang Lin at sayangin ang lahat ng kanyang pinagmulang enerhiya para i-cast ang Sundered Night ay dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang buhay. May kawan siya ng lamok. Ito ang kanyang alas at ang kanyang life-saving spell. Dahil dito hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang Origin Sect na bumangon sa Everlasting Sect. Sa sandaling ito, nagsara ang lambat ng batas, at tumawa si Wang Lin. Gumalaw ang kanyang mga kamay at gumuho ang lupa. Lumitaw ang ilusyonaryong dagat. Bagamat hindi ito totoo, mayroon pa ring mga alon na umaalingaw-ngaw. Ang mundo ay nababalot ng kadiliman na ang pulang lambat lamang ng batas ay dahan-daang bumababa. Ang kakaibang tagpong ito ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng matanda at pagpikit ng mga mata. Inalis niya ang anumang pakiramdam ng paghamak at naging napakaseryoso. Nang siya ay umatake, hindi niya balak pumatay. Ito ay sinadya bilang isang pagsubok at isang pagbabanta. Natural na nakita niya kung gaano kalakas si Wang Lin, at ang ganitong uri ng tao ay kailangang maging bahagi ng Everlasting Sect at hindi maaaring maging mayabang. Siya ay umaatake upang turuan si Wang Lin ng isang leksyon, turuan siya na ang mundo ay malaki at na ang Everlasting Sect ay hindi dapat ma-provoke. Gayunpaman, nang makita niyang ginagamit ni Wang Lin ang Sundered Night, huminga siya ng malalim.
Itinapon na niya ang layuning turuan si Wang Lin ng leksyon at nagpahayag ng pahiwatig ng layunin ng labanan. Anong kakaibang batas? Nakakamangha talaga ang spell ng batang ito. Ang mga cultivator sa mga kinatatayuan ay nababalot ng dilim. Natarante silang lahat habang bumalot sa kanila ang isang puwersang hindi nila maintindihan, na nagpapanginig sa kanilang isipan. Maging ang mga elder ng Everlasting Sect ay ganito rin. Hindi nila alam na pabalik sa Demon Spirit Land, ginamit ni Wang Lin ang Sundered Knight para patayin si Master Void at pinilit na umatras ang naka-Greyrobe na All-Seer. Dalawa sa huling yugto ng Nirvana Shatterer avatar ng All-Seer ang namatay. Hindi rin nila alam na ang Sundered Knight ay kinikilala bilang isang napakalakas na spell pagkatapos ng labanan sa Demon Spirit Land. Umahan ang mga alon sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang lahat ay madilim. Kahit na ang lambat ng batas ay tila sumanib sa kadiliman, nagsasama-sama sa isa. Ang lambat ay dumaong sa dagat, at ang mga alon ay humahampas na parang ang dagat ay nakikipagpunyagi. Ang lambat ng batas ay tumagos sa dagat at mabilis na bumaba patungo kay Wang Lin. Gayunpaman, nang malapit na ang lambat ng batas kay Wang Lin, ang mga alon ng ilusyonaryong dagat ay lumundag. Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa dagat at dahan-daw ang itinulak pabalik ang dilim ng gabi. Habang lumalakas at lumalakas ang gintong liwanag, mas maraming gininto ang liwanag ang tumagos sa dagat. Hindi nagtagal, isang sumisikat na araw ang lumitaw sa ibabaw ng dagat. Sa sandaling lumitaw ang araw, ang mundo ay nababalot ng gintong liwanag. Ang dilim ng gabi ay tila napunit ng batas ng pinagmulan. Isang dagandong ang umalingaw habang ang dilim ay pilit na pinapabalik na parang baliw. Nang ang higit sa kalahati ng araw ay sumikat sa ibabaw ng dagat at lumitaw sa kalangitan, isang mababang boses ang umalingaw. Sundered Knight. Sa sandaling tumunog ang dalawang salitang ito, isang malabong figure ang lumitaw sa loob ng araw. Ang figurang ito ay si Wang Lin. Ang mga cultivator na ang isip ay sumanib sa kadiliman ay nakadama ng sakit sa kanilang pinagmulang mga kaluluwa. Parang pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan na parang kadiliman. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang nakaputi na sumanib din sa dilim at mabilis itong umatras. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo at ang pulang halo sa kanyang paligid ay kumikislap na parang baliw habang nilalabanan nito ang kapangyarihan ng Sundered Knight. Umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong nang umatras ang matanda. Ang gininto ang liwanag ay naglabas ng malakas na liwanag sa isang iglap. Ang lahat ng kadiliman sa mundo ay gumuho at mabilis na nawala. Sa sandaling ito, ang lambat ng batas ay bumaba sa araw na kinaroroonan ni Wang Lin. Parang gusto nitong pigilan ang pagsikat ng araw. Sa sandaling bitag na nito si Wang Lin, walang awa niyang itinulak ang kanyang mga kamay palabas. Ang gininto ang liwanag sa paligid niya ay lumundag at bumaril na parang mga espada na naglalaman ng batas ng pinagmulan. Ang Sundered Knight na ipinanganak mula sa dagat ay naglalaman ng batas ng pinagmulan. Walang puwersa na makakapigil sa pagsikat ng araw, kahit na ang lambat ng batas. Habang sumusulong si Wang Lin, sumabog siya sa buong puwersa ng Sundered Knight. Ang gintong liwanag ay mabilis na lumabas. Maaari nitong mapunit ang lahat ng mga hadlang sa langit at lupa, kasama na itong ang lambat ng mangingisda na gawa sa batas. Umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong habang nanginginig ang lambat ng batas. Umalingaw ang mga kaluskos at pagkatapos ay bumagsak ito. Naglaho ito sa kawalan kasama ng kadiliman. Inihagis ng mangingisda ang lambat upang mahuli ang isda, ngunit ang isda ay nahirapan at nakawala sa lambat. Gayunpaman, si Wang Lin ay isang isda ngunit hindi rin isang isda. Kung isa siyang isda, nakabalik na sana siya sa karagatan matapos kumawala sa lambat. Gayunpaman, siya ay isang cultivator na lumalaban sa langit, kaya hindi siya pumayag na umalis. Sa halip, gusto niyang gumanti. Pinalibutan siya ng gintong liwanag at lumabas siya nang masira ang lambat ng batas. Malamig niyang tinitigan ng umaatres na maputi ang buhok na lumalaban sa kapangyarihan ng Sundered Knight. Naglakas loob ka bang tanggapin ang aking spell? Malakas ang boses ni Wang Lin, at bumaba ito na parang lakas ng langit. Ang mga salitang ito ay nakakagulat na katulad ng sinabi ng matanda, ngunit ngayon ay nabaligtad ang sitwasyon dahil si Wang Lin ang nagsabi nito. Kung noon pa man, maaaring isipin ng mga tao na si Wang Lin ay mayabang. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos niyang gamitin ang Sundered Knight, lahat ay nakulong pa rin sa kadiliman. Maging ang mga elder ng Everlasting Sect ay nadama na sila ay pinaghiwa-hiwalay kasama ng gabi. Sa sandaling ito, ang parehong mga salitang ito ay naglalaman ng nakakagulat na aura. Parang tumigil ang hininga ng lahat. Kabanata 1259 Rebukong the Everlasting Sect, Flowing Time. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagpatuloy sa pag-address, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng napakalaking layunin ng labanan. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng isang selyo at siya ay tumuro sa harap. Sa bawat pagturo niya, may dumadagindong na dagindong mula sa kanyang katawan,
at sinimulan niyang labanan ang kapangyarihan ng Sundered Knight. Ang kapangyarihan ng matandang ito ay lubhang nakakabigla, at ang Sundered Knight ni Wang Lin ay hindi perpekto. Umalangaw-ngaw ang mga dagandong, at matapos umatras ng 10,000 talampakan ng matanda, nakansela ang kapangyarihan ng Sundered Knight. Ang pulang halo ay parang dugo sa paligid niya. Isang ilusyonaryong pulang halo ang lumitaw sa kanyang likuran at naging higanti. Ang pulang ilaw ng pulang halo na ito ay pumapalibot sa lugar. Dahil kinuha mo ang isa sa aking mga spell, pagkatapos ay kukunin ko ang isa sa iyo. Napakaseryoso ng ekspresyon ng matandang maputi ang buhok. Hindi na siya nagbigay ng lumang aura bagkus ay inilabas niya ang kanyang nakakagulat na paglilinang. Ang pulang halo ay mas pula kaysa sa dugo habang siya ay sumisingil pasulong. Tumawid siya ng 10,000 talampakan sa isang iglap habang sinugod niya si Wang Lin. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Wala na siyang masyadong natitira sa pinagmulang enerhiya pagkatapos gamitin ng Sundered Knight, ngunit naglabas din ang kanyang mga mata ng napakalaking hangarin sa labanan. Ang bituin ng batas sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap na parang baliw at mabilis na umikot. Sa pag-ikot nito, ang pinagmulan ng enerhiya ng mundo ay nagsimulang mag-condense patungo kay Wang Lin na parang baliw. Napakahirap para sa kanya na pumatay ng tao sa unang Heaven's Blight. Magkakaroon lamang ng pagkakataon kung gumaling ang kanyang mga pinsala at inilabas niya ang selyo sa kanyang cultivation upang maabot ang yugto ng Nirvana Shatterer. Gayunpaman, malinaw na wala sa mga ito ang posible. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. The moment the white-haired old man closed in, he lifted his hand and waved. Habang kumakaway siya, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa dagat sa ilalim niya. Kasabay nito, isang imahe ang lumitaw sa isip ni Wang Lin. Sa larawang iyon ay mayroong isang malaking batong pinto sa isang walang katapusang karagatan. Matayog ito at naglabas ng sinaunang aura. Para bang umiral na ito mula pa sa simula ng mundo. Ang larawang ito ay ang pinto sa Wind Celestial Realm. Habang lumilitaw ang imahe sa kanyang isipan, napalitan nito ang lahat ng kanyang iniisip. Gamit ang isang kaway ng kanyang kanang kamay, ipinakita niya ang kanyang imahe sa mundo sa pamamagitan ng kakaibang pamamaraan. Habang kumakaway ang kanyang kanang kamay, umaalingaw ang mga alon sa dagat, at lumitaw ang isang higanting whirlpool. Nanginginig ang lupa at umalingaw ang dumadagandong na dagandong habang dahan-daw ang bumangon mula sa dagat ang isang higanting pintong bato. Sa sandaling ito, ang eksenang ito ay kapareho ng nasa isip niya. Sa sandaling lumitaw ang higanting pinto na bato, isang hindi masabi na presyon ang bumalat sa mundo. Nagulat ito sa lahat ng mga cultivator na nasa ulirat pa rin mula sa Sundered Knight. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagising, muli silang nabigla. Sa pagtingin sa tarangkahang bato sa itaas ng karagatan, napuno ng pakiramdam ng oras ang kanilang mga puso. Biglang huminto at napabuntong hininga ang mapuputing buhok na matandang umaakay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa sandaling nakita niya ang Sundered Knight, naisip niya na iyon na ang limitasyon ng mga spell ni Wang Lin. Gayunpaman, sa pagtingin sa batong pinto, siya ay napailing. Sa kanyang cultivation level, mas malinaw niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng oras, at masama ang pakiramdam niya. Paano nagkaroon ng napakaraming spell ang taong ito? Mula nang makarating siya rito, hindi pa siya naglalabas ng anumang kayamanan. Gumamit lang siya ng spells. Ang magkaroon ng ganoong lakas sa pamamagitan lamang ng mga spell, hindi ba siya masyadong makapangyarihan? Huminga ng malalim ang matanda, at mas lumakas ang hangarin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang posisyon sa Everlasting Sect, hindi siya pinayagang umatras. Hindi rin siya pinayagan ng kanyang cultivation level na umatras ng hindi nakikipaglaban, kahit na may malabo siyang pakiramdam na may bahagyang pagbabago sa mundo pagkatapos lumitaw ang pintong bato. Sa sandaling bumasag ang pinto ng bato sa dagat, hindi gumalaw si Wang Lin, ngunit mabilis siyang itinaas ng batong pinto sa langit. Parang buong buhay niyang binabantayan. Ang mga mata ni Wang Lin ay ganap na kalmado, walang anumang emosyon, ngunit siya ay nagbigay ng aura ng pagkalungkot. Ang aura na ito ay parang Wind Celestial Realm, sobrang siksik na hindi ito mawawala. Kasabay ng paglabas ng batong pinto, isang bugzone ng hangin ang lumipad sa dagat, dumaan sa pintuan, at umikot sa mundo. Ang figure ni Wang Lin sa pintong bato ay naramdamang mas malungkot. Nakatayo siya roon na parang nasa tuktok ng mundo, ngunit bukod sa kanyang posisyon, ang langit ay langit pa rin, tanging ito ay tila labis na nag-iisa. Lalong lumakas ang pakiramdam ng pangungulila sa kalungkutang ito, na parabang sinamahan siya nito sa hindi mabilang na taon. Napapikit ang puting buhok na matanda at ang pulang ilaw sa paligid niya ay kumikinang ng maliwanag. Ang pulang halo sa likod niya ay damaykit patungo kay Wang Lin na may mapanirang aura. Habang umuusad ang matanda, umuungal ang dagat at lumundag ang alon. Ang platform ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at gumuho. Ang platapormang ito na kumuha ng maliit na bahagi ng planeta ay gumuho at naging graba.
Maging ang langit ay napuno ng mga bitik na parang mapupunit habang naniningil ang matanda. Ang mas nakakagulat ay sa sandaling ito, isang maliwanag na pulang tuldok ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ng halos lahat ng nanunood. Ang mga tuldok na ito ay pula ng dugo, na parabang naglalaman ang mga ito ng kakanyahan ng dugo sa kanilang mga katawan. Ilang cultivator lamang ang nag-activate ng kanilang pinagmulang enerhiya sa pamamagitan ng puwersa upang pigilan ang paglabas ng pulang tuldok. Ang tuldok ng dugo na ito ay batas ng matandang maputi ang buhok. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay sumabog na parang baliw. Habang pinukaw nito ang mundo, naapektuhan din ito ang mga nakapaligid na cultivator. Ang matanda ay nagpakawalan ng dagandong at sumugod palabas patungo kay Wang Lin. Gayunpaman, nang makalapit siya, ang mga mata ni Wang Lin ay bumukas na parabang siya ay nagising mula sa mga taon ng pagkakatulog. Bumaba ang tingin niya sa maputing buhok. Sa sandaling damapo ang tingin ni Wang Lin, nang inig ang isipan ng lalaking may puting buhok. Mas malinaw pa ang nararamdaman niya ngayon. Ang maliit na pagbabago sa mundo ay hindi inaasahang oras. Flowing time. Napakakalma at mahina ang boses ni Wang Lin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mga salita ay pumasok sa isip ng matanda at nakaapekto sa kanyang mga alaala. Naging dahilan ito upang agad na huminto ang matanda. Puno ng kalituhan at pakikibaka ang kanyang mga mata. Hindi inatake ng flowing time spell ang katawan o ang pinagmulang kaluluwa, ngunit ang mga alaala ng isang tao. Sa kanyang paglalakbay sa Everlasting Sect, nalaman ni Wang Lin na ang flowing time ay may katulad na epekto sa spell ng Dao Scatter na ginamit ng matandang lalaki sa Severn-Colored Realm. Ang isang hininga ay 100 taon. Ang mundo ay tila naging walang hanggan. Tila naging tahimik ang daloy ng oras, at tahimik itong lumipas. Isang hininga, isang hininga. Sa isang kisap mata, 10 paghinga ang lumipas. Nawala ng husto ang mga kulubot sa maputing buhok at mas lalong tumindi ang pagpupumiglas sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay nahuhulog sa kanyang mga alaala habang lumipas ang 1,000 taon na parang mga pahina ng isang librong binabalikan. Ang gumagalaw ay hindi lamang ang paglilinang ng matanda, kundi ang halos lahat ng mga alaala ng 100,000 cultivator sa paligid. Lumipas ang 1,000 taon ng mga alaala sa loob lamang ng 10 paghinga. Ang walang hanggang panahon ay lumitaw sa mundo tulad ng isang higanting kamay at pinakawalan ng selyadong kalituhan. Isang hininga ng oras ang lumipas sa isang pagkakataon. Sa isang kisap mata, isa pang 10 paghinga ang lumipas. Ang 2,000 taon ng mga alaala ay hindi namamalayan na binaliktad. Nagpumiglas ang maputing buhok habang inaalala ang 2,000 taon ng mga alaala sa loob ng maikling 20 paghinga. Ang kanyang paglilinang ay unti-unting pinigilan at naging hindi gaanong masigla habang ito ay unti-unting nawawala. Nakita ng matandang lalaki ang kanyang paboritong disipulo na namatay sa Spatial Crack 3,000 taon na ang nakalilipas. Siya ay nakikipaglaban sa Beast Tide sa Demon Sect. Walang nahanap na labi, at isang putol na espada lamang ang naibalik. Nakita niya ang putol na espadang iyon, at muling pumasok sa kanyang puso ang kalungkutan mula noon. Naalala niya 4,000 taon na ang nakalilipas at 5,000 taon na ang nakalilipas, bago niya narating ang lurok ng unang Heaven's Blight. Nagpumiglas siya sa closed door cultivation habang nilalabanan niya ang pagkabulok na dulot ng unang Heaven's Blight sa kanyang katawan. Habang ginagalaw ang kanyang mga alaala, tila bumalik siya sa kanyang nakaraan, at napuno ng sakit ang kanyang buong katawan, na nagpalubog sa kanya. Ang kanyang antas ng paglilinang ay bumalik din sa kung ano ito ay 5,000 taon na ang nakalilipas at mabilis na nawala. Nakita niya ang kanyang sarili na umuungal sa sakit at nagpakawala ng hindi gustong umungol. Umalingaw-ngaw ang dagandong sa kanyang isipan, na lalong naging marahas sa pakikibaka sa kanyang mga mata. Ako ay Nagel Inang ng 19,000 taon. Tumanggi akong sumuko sa unang Heaven's Blight. Nakapatay ako ng hindi mabilang na tao at naunawaan ko ang batas ng dugo. Hindi ako papayag na mamatay ng ganito. Habang umuungal ang maputing buhok, isang kaluskos ang maririnig sa kanyang paligid. Napaubo ng dugo ang matanda at mabilis na umatras. Nakalaya na siya sa flowing time spell. Sa kanyang pag-atres, ang lahat ng mga pulang tuldok sa lahat ng nakapalibot na cultivator ay kumikislap at lumipad palabas patungo sa matanda. Gayunpaman, ang mukha ng matanda ay mapatla din habang siya ay umatras at tumingin kay Wang Lin ng may gulat at takot. Anong klaseng spell ito? Hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang spell sa kanyang buhay. Ang spell na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kung hindi dahil sa katotohanang nakalaya siya sa kritikal na sandali at pinigilan ang oras na baliktarin ng 10,000 taon, natakot siyang isipin ng mga kahihinatnin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakalalim ni Wang Lin. Wala na siyang intensyon na turuan ng leksyon si Wang Lin, nakaramdam na lang siya ng walang katapusang takot. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado, ngunit siya ay nagpakawala ng buntong hininga. Kanina lang niya naintindihan ang flowing time at hindi pa rin ito na perpekto. Wala na rin siyang natitira sa pinagmulang enerhiya,
at ang kabilang partido ay sadyang napakalakas. Ang pagbabalikwas ng 5,000 taon ang kanyang limitasyon, kaya hindi niya mabitag ang maputing buhok. Gayunpaman, tiwala si Wang Lin na ang spell na ito ay natakot sa matanda. Kabanata 1260 Sulyap sa isang pagsubok sa buhay at kamatayan. Hindi lamang halos natakot ang mataas na elder ng Everlasting Sect, halos lahat ng 100,000 nakapaligid na cultivator ay natakot sa kanilang mga talino. Ang kapangyarihan ng Sundered Knight ay nagulat na sa lahat ng mga cultivator na ito, kaya hindi na kailangang banggitin ang epekto ng pagbaliktad ng oras. Salamat sa flowing time bilang karagdagan sa maputing buhok na matandang lalaki, ang lahat ng nakapalibot na cultivator ay sinipsip at naramdaman ang iba't ibang antas ng pagbaliktad ng oras. Ang walang katapusang mga alaala at ang pagkabigla ay ginawa ito kaya lahat ay tumingin kay Wang Lin ng may pagkamangha. Sumikat siya sa isang laban. Sa sandaling ito, alam ng lahat ang tungkol sa Origin Sect at ang Origin Sect na si Lu Zihao. Ang sama ng loob sa puso ni Feng Hai ay gumuho. Pilit itong pinawi ng Sindek sa kanyang puso, at hindi na siya naglakas loob na magkaroon ng mga uri ng pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isipan noon. Siya ay personal na nakakita ng Sundered Knight at Flowing Time, at ang mga ito ay naging sanhi ng pagkiswat ng kanyang anid. Alam niya na kung ang alinman sa mga iyon ay itatama sa kanya, tiyak na mamamatay siya. May mga elder ng Everlasting Sect na may katulad na iniisip sa kanya. Lahat sila ngayon ay natahimik at namamangha sa tuwid na figure ni Wang Lin sa ibabaw ng gumuhong plataporma. Malalim at mahiwaga. Ang mga salitang ito lamang ang makapaglalarawan sa pagkabigla na dinala ni Wang Lin sa lahat. Walang nakakaalam kung ano ang iba pang spelling na hindi pa ginagamit ni Wang Lin. Ito ay dahil dito na ang kanilang impresyon kay Wang Lin ay naging mas malakas. Bukod pa rito, kumalat ang mga chismis tungkol sa kanya bago siya lumitaw. Pagkatapos niyang lumitaw, nakumpirma na siya ang naniningil sa rank 5, 6, at 7 na mga rehiyon at ginamit ang God Sect's War Spirit Print. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang si Wang Lin ay naging mas malalim at misteryoso sa mga mata ng lahat. Halos lahat ay naniniwala na si Wang Lin ay hindi nagpakita ng lahat ng kanyang mga spell at mayroon pa rin siyang nakatago na alas. Kinakatawan ni Wang Lin ang Origin Sect. Pagkatapos nito, isang bagay ang umikot sa Cloud Sea. Mas gugustuhin pa ng mga tao na dumaan sa Beast Fog World kaysa pukawin ang Origin Sect. Napabuntong hininga ang Sect Master ng Everlasting Sect. Bagamat sinubukan niyang palakihin ang lakas ni Wang Lin, sa huli ay napakalayo pa rin niya. Kung iyon man ang daliri, Planeta Soul Extraction, Sundered Knight, o ang time spell na ginamit sa dulo, sapat na ang mga ito para ipakita ang lakas ni Wang Lin. Ang taong ito ay dapat na isang Heaven's Blight Cultivator, ngunit dahil sa kanyang mga pinsala, bumaba ang kanyang cultivation level. Gayunpaman, pinahihintulutan siya ng kanyang mga spell na labanan ng matataas na matatanda. Wala ring mali siya ang taong ito. Kung hindi, marami pa siyang kayamanan para mapatagal ang laban na ito. Ang aking Everlasting Sect ay dapat magpanatili ng isang cultivator na tulad nito. Gayunpaman, kasama niya, ang aking Everlasting Sect ay babangon sa kompetisyon sa iba pang rank 8 sects. Tiningnan ni Lu Yanfei ang figure ni Wang Lin at nagulat siya. Kahit siya ay hindi inaasahan na si Wang Lin ay napakalakas. Iniisip ang mga salita ng kanyang guro bago siya namatay, nagliwanag ang mga mata ni Lu Yanfei. Napuno ng pait ang mukha ni Lu Yunkong habang umiiling. Akala niya ay lumaki na ang kanyang cultivation at bagamat hindi siya ganoon kalakas, naisip niya na hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba nila. Gayunpaman, ngayon alam niya na siya ay mali, at siya ay mali 100 taon na rin ang nakalipas. Kung umatake siya 100 years ago, matagal na siyang nawasak. Nanginginig din ang isip ni Li Chenmei habang nakatingin sa figurang nasa harapan niya. Hindi niya maihiwalay ang figurang ito mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Hindi niya maintindihan kung paano nagbago ang kapangyarihan nito, ngunit hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay kasama niya rito. Ang mahalaga ay umalis siya sa Demon Sect para makita ang isang tao, at nakita niya ang taong iyon. Iyon lang. Nakagat ni Mo Bingmei ang kanyang ibabang labi. Sa tuwing makikita niya si Wang Lin, magiging ganap siyang kakaiba. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging kakaiba siya sa aksidenteng pagtatagpo na ito. Gayunpaman, naunawaan ni Mo Bingmei na wala sa mga ito ang may kinalaman sa kanya. Alam niya na nang magpaalam sila sa Brilliant Void Realm, naging estranghero sila. Magkakilala man sila, dadaan lang sila sa isa't isa. Tila ito ay nakatadhana na hindi sila magiging pamilyar ngunit hindi pamilyar. Ang pakiramdam ng kawalang interes sa pagitan nila ay mananatili magpakailanman. Walang nakakaalam na si Wang Shanshan mula sa God Sect ay may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Wang Lin. Marahan siyang naglabas ng Jade at itinala ang lahat ng kanyang nasaksihan. Pagkatapos ay pinisil niya ang Jade at nawala ito sa kanyang kamay. Gamit ang kakaibang pamamarang ito, ipinasa ni Wang Shanshan ang lahat ng nakita niya sa kanyang guro sa God Sect.
Ginawa niya ito nang hindi sinasadya. Gusto lang niyang ipadala ang impormasyong ito sa kanyang guro dahil gusto niyang ipakita sa kanyang guro ang isang henyo ng Cloud Sea. Naisip pa niya na tiyak na dadalhin ng kanyang guro ang taong ito sa GodSec pagkatapos na makita ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang napakalaking alon na sisubog kapag nakita ng kanyang guro ang nakarecord sa maliit na jade na iyon. Bagamat ang mga pakpak ng paro-paro ay parang malumanay na pumapagaspas, walang nakakaalam kung saan maaaring umuusad ang isang bagyo. Aminin ng matandang ito ang pagkatalo. Hindi pa ako nakakita ng mga spelling tulad ng fellow cultivator Lu sa aking buhay. Naniniwala ako na ang fellow cultivator ay may malalim na pag-unawa sa Dao. Hinahangaan ka ng matandang ito. Napaatras ng ilang hakbang ang maputing buhok at bumalik sa normal ang ekspresyon nito. Nakatingin na siya ngayon kay Wang Lin na parang kapantay. Lubhang mapatla ang mukha ni Wang Lin, ngunit kalmado siya habang nakakuyom ang kanyang mga kamay at sinabing, masyadong mabait ang kapwa cultivator. Sa sandaling ito, isang tawa ang nagmula sa grandstand. Ito ay ang sect master ng Everlasting Sect, na ngumiti at tumayo. Nilapitan niya si Wang Lin at ngumiti. Bakit napakahinhi ni fellow cultivator Lu? Nakita ng lahat ang nangyari ngayon. Kahit ang matandang ito ay hinahangaan ng mga spell ng fellow cultivator Lu. Ngumiti si Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay ngunit hindi nagsalita. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumingin sa sect master ng Everlasting Sect at marahang sinabi, sa fellow cultivator Lu sa Origin Sect, hindi nararapat para sa kanila na manatili pa rin sa rank 5 na rehiyon. Bilang isang mataas na elder ng Everlasting Sect, inilaan niya ang kanyang sarili sa paglilinang at hindi kailanman nagtanong tungkol sa mga makamundong gawain. Para sa kanya na humingi ng isang sekta na may promote ay nagpakita ng kanyang layunin na kaibiganin si Wang Lin at bumawi sa pagsubok na subukan at turuan ng leksyon si Wang Lin. Ngumiti at tumanggo ang sect master ng Everlasting Sect. Tama si Elder Liu. Ang fellow cultivator na si Lu ay nagmula sa Origin Sect, kaya hindi nararapat na manatili sila sa rank 5 na rehiyon. Fellow cultivator Lu, paano kung ilipat ang Origin Sect sa rank 7 na rehiyon? Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakakuyom ang kanyang mga kamay at nakangiti. Kung gagawin mo iyon, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Ikan-away ng sect master ng Everlasting Sect ang kanyang manggas at ngumiti ng masigla. Walang problema, ito ang dapat gawin ng matandang ito. Tungkol sa bagay na napag-usapan natin noon. Maaari akong makapasok sa rank 8 competition, ngunit ako ay malubhang nasugatan at kailangan ko ng isang bagay upang matulungan akong makabangon. Kung may bibigay mo ito sa akin, natural na lalabas ako sa kompetisyon. Tahimik na ngumiti si Wang Lin na nakatingin sa sect master ng Everlasting Sect. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Lin, maging ang mataas na elder ay na-curious at nagtanong, "Oh, ano ang gusto ni fellow cultivator Lu?" Maaaring magtanong ang kapwa cultivator, walang masama. Hanggat nasa aking kapangyarihan, pagkatapos ay kalimutan ng rank 8 na kompetisyon, kahit na walang kompetisyon, ibibigay ko ito sa fellow cultivator Lu upang tulungan kang makabangon. Ngumiti ang sect master ng Everlasting Sect. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang gumagalaw ang kanyang mga labi at nagpadala siya ng isang banal na mensahe sa dalawa. Pagkarinig ng dalawa, nagbago yung ekspresyon nila. Nagkatinginan sila at nagsimulang mag-isip. Kasamang maglili ng Lu, hindi ito lugar para pag-usapan. Ngayong tapos na ang kompetisyon, paano kung pumunta tayo sa likod ng bundok at mag-usap? Ang sect master ay tila nag-aalala tungkol sa isang bagay at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Ikinulong ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at ngumiti. Dahil nagtanong ang sect master, natural akong makikinig. Ngumiti ang sect master ng Everlasting Sect at tumingin pabalik sa mga tao sa grandstand. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabi niya, "Elder Feng, tapos na ang kompetisyon, kaya bahala na kayo sa iba." Gayunpaman, malapit na ang kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects, kaya ang mga cultivator dito, mangyaring manatili pa ng ilang araw. Sa huli, ang boses ng sect master ay naging malamig at naglalaman ng layuning pumatay. Para sa kapakanan ng kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects at upang maiwasan ang anumang impormasyon tungkol kay Wang Lin na malik, kahit na makakasakit ito sa ilang tao, pipigilan niya ang anumang impormasyon na tumagas. Nagliwanag ang mga mata ni Feng Hai at tumanggo siya habang naiintindihan niya ang layunin ng sect master. Ang sect master ng Everlasting Sect ay tumingin kay Li Qianmei, Wang Shanshan, at Mu Bingmei na may kaunting pag-aalinlangan. Hindi niya sila tinawag ngunit ngumiti kay Wang Lin at lumipad palayo. Sumunod kaagad si Wang Lin, ngunit bago siya umalis, lumingon siya sa likod at tumingin ngunit nanatiling tahimik. Lumipad palayo ang mataas na elder kasama si Wang Lin at ipinaliwanag ang Everlasting Sect kay Wang Lin. Nag-usap sila at nagtawanan. Ito ay isang masayang kalagayan, na parabang hindi nangyari ang hindi kanais-nais na bagay. Ang Everlasting Sect ay wala sa cultivation planeta na ito, ngunit sa ibang lugar.
Ang tatlo ay makapangyarihang cultivator, kaya ang kanilang bilis ay kamangha-mangha. Sa pangunguna ng Sect Master, lumipad sila palabas ng planeta patungo sa isa pa, at unti-unting lumitaw ang sekta sa kanilang harapan. Bilang isang rank 8 sect, ang sekta ng Everlasting Sect ay ang buong cultivation planeta. Mayroong maraming mga kamangha-manghang gusali na nakatayo sa buong planeta, at hindi mabilang na mga parisukat ang pumuno sa lupain. Nang malapit na sila, naramdaman ni Wang Lin ang kapangyarihan ng mga paghihigpit mula sa buong planeta. Naramdaman din nila ang daan-daang spatial crack sa planeta. Siguradong may iba pang mundong nakatago sa kanila. May kabuuang 372 pocket spaces. 111 sa mga ito ay walang hangganang walang bisa at ang natitira ay pawang imbakan o mga closed-door cultivation spot para sa makapangyarihang mga cultivator noong nakaraan, paliwanag ng mataas na elder kay Wang Lin. Habang sumusulong sila, dumaan sila sa maraming gusali, at sa sandaling makasalubong sila ng mga tao, lahat sila ay nagpakita ng paggalang. Mabilis nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamay, at nang makaalis ang tatlo ay naglakas loob silang kumilos. Ang tatlo sa kanila ay napakabilis, kaya hindi nagtagal, isang bundok na tumusok sa mga ulap ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang bundok na ito ay nababalot ng hamog at nagbigay ng mahinang pakiramdam ng pagiging isang celestial na bundok. Mayroon ding pakiramdam ng domain na pumuno sa isip ni Wang Lin nang makita niya ang bundok. Ang domain na ito ay ang pag-unawa sa espada. Para bang ang bundok na ito ay naging isang espada na maghahihiwas sa mundo. Sa sandaling makita niya ang bundok na ito, tumigil ang katawan ni Wang Lin at nagliwanag ang kanyang mga mata. Malabo niyang naramdaman na parang may nahanap siya, at nanginginig ang kanyang isip.